KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela. The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 10:21 hanggang 10:30. Ika-103 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 10:21. Ang Lin Family Fort ay sinasalakay. Habang ang He family at ang iba pang tatlong pamilya ay naghahanda sa pag-atake, sa loob ng Lin family fort, si Huang Xiaolong ay nakatayo sa harap ng treasury. Kasunod ng mga alaala ni Lin Chaochun, gumawa siya ng kakaibang selyo gamit ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay ipinadala ito sa bilog sa gintong pinto. Kasunod nito, unti-unting bumukas ang gintong pinto ng kaba ng bayan. Si Huang Xiaolong ay pumasok sa loob, naramdaman ang masaganang espiritual na enerhiya na mabilis na lumabas. Sa loob ng espiritual na enerhiya ay may iba't ibang layer ng divine pellet chi pati na rin ang medicinal herb chi. Higit pa rito, nakita niya ang aura ng isang espiritual na ugat. Espiritual na ugat. Ito. Pumapang si Joy sa mukha ni Huang Xiaolong habang nagmamadaling pumasok sa treasury. Kahit ang Golden Horn Little Cow ay hindi na makapaghintay na makapasok, ang buntot nito ay nakatayo ng patayo dahil sa excitement. Sa tuwing masaya ang maliit na baka, ang buntot nito ay nakaturo sa langit. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang bulwagan sa pagpasok, tinitingnan ang iba't ibang banal na sandata, pati na rin ang mga Diyos na nakalatag sa mga tambak. Nasa gitna mismo ng bulwagan ang isang maringal na hurno. Mula dito, umaagos ang mga butil ng Divine Pilchi. Sa ilang hakbang lang, narating na ni Huang Xiaolong ang furnace. Sa pagpapaikot ng kanyang God Force, ang mga paghihigpit na inilagay sa takip ng hurno ay madaling nasira. Nang tumingin siya sa loob, ang tiyan ng Pogen ay napuno ng iba't ibang uri ng mga banal na pellet. Sa isang sulyap, tila mayroong hindi bababa sa 20 hanggang 30 uri ng mga banal na table task, at mayroong hindi bababa sa 3 hanggang 400 pellet ng bawat uri. Bumilis ang paghinga ni Huang Xiaolong. Nang makuha niya ang unang pwesto sa Submerging Dragon Rankang, isa sa mga gantimpala ay 100 Dragon Cloud Pills na pinino ng isang high-level na Heavenly God Realm Cultivator. Samantalang ngayon, halos 10,000 Divine Pellets ang nasa loob ng cauldron, ang kanilang kalidad ay maihahambing. Sa Dragon Cloud Pills ang natanggap niya. Itong 10,000 Divine Pellets lang ay sapat na para tulungan siyang magtagumpay sa Late Second Order Heavenly God Realm. Huminga ng malalim, si Huang Xiaolong ay lumipat pa sa panloob na bahagi ng treasury. Ang malaking bulwagan ay nahahati sa isang panloob at panlabas na seksyon. Ang panloob na seksyon ay may linya na may mga hilera ng jade drawer. Sa ilang drawer ay may mga bote ng jade na puno ng iba't ibang divine pellets, habang sa iba naman ay iba't ibang uri ng herbs na hindi bababa sa 10 milyong taong gulang o higit pa. Mayroong isang maliit na halaga ng 20 milyong taong gulang na mga halamang gamot na panggamot, ang ilan ay umabot pa sa 30 milyong taong gulang. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang habang nakatingin sa mga halamang gamot na ito at mga banal na pellet. Kahit na ang isang Ancient God Realm Master ay magiging berde sa inggit sa isang 30 milyong taong gulang na herb elixir. Ang mga divine pellet na iyon na nasa loob ng mga hanay ng mga bote ng jade ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa mga nasa loob ng furnace, kung hindi sila itatago sa panloob na seksyon ng bulwagan. Kasunod na iniangat ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo, diretsyong nakatingin sa malaking espiritual na ugat na lumulutang sa itaas ng panloob na bulwagan. Ito ay mapusyaw na asul, na naglalabas ng malambot na elemento ng tubig na aura na pumupuno sa espasyo sa itaas ng inner hall. Ang mga espiritual na ugat ng banal na mundo ay namarkahan mula 1 hanggang 10, tulad ng mga banal na bato, at sa itaas ng ika-10 baitang espiritual na mga ugat ay ang kaguluhang espiritual na mga ugat. Ang Extreme Yang Fire Ore na espiritual na ugat na pinadalisay ni Huang Xiaolong sa Volcano Isle ay pinakamataas na grade 2. Pagkamat ang asul na espiritual na ugat na ito ay hindi maihahambing sa Extreme Yang Fire Ore na espiritual na ugat, ito ay mataas pa rin sa ikalawang baitang. Makalipas ang ilang sandali, nagawa ni Huang Xiaolong na pigilan ang pananabik sa kanyang puso.
Ang pundasyon ng Lin Family Fort ay 5 hanggang 6 na taon lamang, ngunit ang kanilang pagtitipon ng kayamanan ay nakakagulat, naiisip na lamang niya ang lawak ng kaban ng Genyo sect. Lubos nitong pinalaki ang pag-asa ni Huang Xiaolong sa paghahanap ng kayamanan ng Genyo sect. Gayunpaman, sa ngayon, hindi nagmamadaling lumabas si Huang Xiaolong para hanapin ang treasury ng Genyu sect. Nagpa siya na ubusin muna ang mga divine pellets at herbs na ito, pagkatapos ay pinuhin ang espiritual na ugat sa treasury ng Lin Family Fort. Kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas hanggat maaari bago ang anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang isang lugar tulad ng Genyu sect treasury ay hindi mabubuksan ng walang tiyak na antas ng lakas. Nang bumalik si Huang Xiaolong sa outer section hall, siya ay natulala. Ang munting baka ay nakahandusay sa isang sulok, kumikeret sa isang Diyos habang ang buntot nito ay masayang humihindayog mula kaliwa hanggang kanan. Natahimik si Huang Xiaolong sa nakita, walang alam ang batang ito maliban sa pagkain at mas maraming pagkain. Sa mga buwang ito nakasama ni Huang Xiaolong ang maliit na baka, napansin niyang pinakagusto nitong kumapit sa mga Diyos. Pagkatapos noon ay mga divine pellets, na ang mga herb elixir ay pangatlo. Maliban sa 3 bagay na ito, ang maliit na baka ay bihirang kumain ng iba pa. Natural, gusto rin nito ang inihaw na karne ni Huang Xiaolong. Pinagmamasdan ng maliit na baka na ngumunguya sa isang Diyos, ibinalik ni Huang Xiaolong ang kanyang atensyon sa furnace na nakaupo sa gitna ng panlabas na bahagi ng bulwagan. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang palad, lumipad ang 400 divine pellets mula sa horno, pagkatapos ay naupo siyang naka-cross-legged, sabay-sabay na nilunok ang lahat ng iyon. Pagsapit ng takip silim, unti-unting nagdilim ang langit. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang isang malinaw na pagkakaiba sa kanyang God Force pagkatapos na pinuhin ang 400 banal na pellets. Ang karaniwang Heavenly God Realm Cultivator ay maaari lamang magpino ng isang Dragon Cloud Peel sa isang araw, samantalang si Huang Xiaolong ay maaaring magpino ng 400 ganoong mga table tasks. Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang mga divine pellet na ito ay mas mataas kaysa sa Dragon Cloud Peels. Kung alam ng mga nasa itaas na echelon ng Barbarian God Sect ang kanyang nakakatakot na bilis ng cultivation, hindi nila malalaman kung ano ang iisipin. Habang nagpasya si Huang Xiaolong na ipagpatuloy ang pagpino ng mga divine pellets mula sa furnace, isang biglaang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong Lin Family Fort. Napakalakas ng impact kaya naramdaman ni Huang Xiaolong ang malakas na pagyanig ng mga dingding ng treasury. May umaatake sa Lin Family Fort. Mabilis na bumangon si Huang Xiaolong. Young Lord, hindi maganda. Ang 4 na pamilya ay nagsanib upang salakayin kami. Halos kasabay nito, si Lin Hang ay makikitang tumatakbo patungo kay Huang Xiaolong sa gulat. Yung 4 na pamilya. Naunawaan kaagad ni Huang Xiaolong na ang 4 na pamilya ay ang He, Su, Zuang, at Deng families ng Green Sun City. Ang katotohanan ito ang nagpakalma sa kanya sa halip. Xiao Niyo. Tumawag si Huang Xiaolong. Sa tawag ni Huang Xiaolong, ang maliit na baka ay gumalaw sa kanyang tabi. Tumalon si Huang Xiaolong sa likod nito, at kasama ni Lin Hang, ang tatlo ay nagtungo sa gate ng Lin Family Fort. Natarante si Lin Hang habang pinapanood si Huang Xiaolong na tumungo sa gate sa sarili niyang bilis sa oras na ganito, ngunit dahil sa pag-aalala sa pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong, hindi siya nang ahas na madaliin ni Lin Hang. Sa kabilang panig, sa labas ng pintuan ng Lin Family Fort. Mahigit sa 100 master ng 4 na pamilya ang nagtipon sa labas ng Lin Family Fort, na nagdulot ng panggigipit na nagpanginag sa takot sa mga bantay ng kuta at mga disipulo, naging mapula ang kanilang mga mukha. Isang Heavenly God Realm Elder ng He Family ang umaatake sa Steel Gate. Nadama ng mga alagad ng kuta ang kanilang mga puso na tumatalon sa tuwing ang mga tarangkahan ay nanginginig at umuusbong. Ito ay parang isang mga ani na kumukuha ng mga tipak ng kanilang buhay. Anong gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Ang 4 na pamilya ay talagang nakiisa para sirain ang aming Lin Family Fort. Kakasumit lang namin kay Young Lord Huang at kailangan na naming harapin ang pag-atake ng 4 na pamilya. Sa puwersa ng 4 na pamilya, kahit isang kasing lakas ng Young Lord Huang ay hindi tayo mapoprotektahan.
Sinasabi ko na ito ay kapalaran. Pinatay ng batang Panginoong Huang ang ating Fourth Lord Lin, ito ay kabayaran. Gayun din, kapag pinatay siya ng mga amo ng apat na pamilya mamaya, ipaghihiganti nila ang ating Fourth Lord Lin. Dapat tayong sumumpa ng katapatan sa apat na pamilya ngayon bago pa huli ang lahat. Tama, magpasakop sa apat na pamilya, ipapatay sa kanilang mga amo ang punk na iyon na pinangalan ng Huang. Ang ilang mga alagad ng Lin Family Fort ay sumigaw ng may sigasig at puot na gustong maghiganti. Sa puntong ito, sa wakas ay bumigay na ang Lin Family Fort Steel Gates. Huwag mo kaming patayin, handa kaming sumuko sa apat na pamilya. Kaagad, sumigaw ng malakas ang ilang mga alagad ng Lin Family Fort habang nakataas ang dalawang kamay sa ere. Tuwang-tuwa si Hihanyo, hindi pa sila seryosong umatake at mayroon ng mga alagad ng Lin Family Fort na sumuko. Kahit na itinagulat siya nito, hindi nito napigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Mabuti, sinumang mga disipulo at gwardya ng Lin Family Fort na handang sumuko sa aming apat na pamilya, hindi ka namin ay troto. Ang mga disipulo at gwardya na iyon na nag-aalinlangan ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at itinaas ang kanilang mga kamay habang naglalakad sila palabas ng marinig ang pangako ni Hihanyo. Sa panonood ng parami ang mga disipulo at gwardya ng Lin Family Fort na nagtaas ng kanilang mga kamay bilang pagsuko, ang mga Panginoon ng apat na pamilya ay nakangiting parang bulaklak na namumukadkad. Bagamat tiwala sila na kaya nilang sakupin ang Lin Family Fort sa kapangyarihan ng apat na pamilya, mas mabuti kung ang parehong ay makakamit ng hindi nawawala ang mga sundalo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1022. Putulin ang laman ni Huang Xiaolong. Habang parami ang mga gwardya at disipulo ng Lin Family Fort na lumalabas nang nakataas ang kanilang mga kamay, sumusuko, nakita ng mga amo ng apat na pamilya ang isang binata na may itim na buhok na papunta sa gate habang nakasakay sa isang maliit na baka. Sumunod si Lin Hang sa likod ng binatang ito. Ang tanawing ito ay nagulat sa mga Panginoon ng apat na pamilya. Tinamantala ang pagkakataong ito, isang disipulo ng He family ang humakbang at nagsabi, Patriarch, siya ang nakasugat sa young master na si He Cheng at sa iba pa. Siya. Tihihan niyo at ang iba ay pinandilatan ng mata si Huang Xiaolong na may mabangis na kislap. Sa isang iglap, lumabas sa kanilang katawan ang layuning pumatay. Dumating si Huang Xiaolong sa pinangyarihan sa likod ng maliit na baka. Sa isang sulyap nakita ang bilang ng mga gwardya at disipulo ng Lin Family Fort na naglalakad palabas na nakataas ang kanilang mga kamay, naiintindihan na niya ang nangyayari, hindi na kailangan ng paliwanag. Gayunpaman, walang reaksyon ang makikita sa mukha ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ay lumingon siya sa natitirang 7 hanggang 8 gwardya at disipulo ng Lin Family Fort, hindi kayo pupunta. Naging awkward ang grupo, natural na gusto nilang puntahan ang apat na pamilya, pero sinong mag-aakalang biglang susulpot si Huang Xiaolong sa harapan nila? Ngayon, dapat ba silang pumunta o hindi? Kahit na gusto talaga nilang pumunta sa panig ng apat na pamilya, natakot sila na baka bigla silang atakihin ni Huang Xiaolong. Madaling naintindihan ni Huang Xiaolong ang kanilang mga iniisip at masyadong tamad na mga bala pa sa grupong ito. Dapat tingin siya sa apat na pamilya sa kabilang panig ng kuta. Nawalan ng pag-asa si Lin Hang nang makita niyang halos lahat ng mga gwardya at disipulo ng Lin Family Fort ay nagtaksil sa kanila, sumuko sa apat na pamilya. Pinangalan ng Huang, hindi mo inaasahan na darating ang ganoong araw ng napakabilis, tama ba? Pinatay mo ang ating Fourth Lord Lin, at sa ilang sandali, mamamatay ka ng mas trahedya kaysa sa kanya. Nang makitang lumitaw si Huang Xiaolong, isa sa mga miyembro ng Lin Family Fort na sumuko sa apat na pamilya ay matagumpay na sumigaw kay Huang Xiaolong, isang kampante na ngiti sa kanyang mukha. Pinatay ang Fourth Lord Lin. Tihihan niyo at ang iba pang 3 patriarch ay nagulat sa mga salitang ito. Talaga bang pinatay ng punk na ito si Lin Chaochun? Ngunit ang Lin Chaochun na iyon ay isang mid-second order heavenly god realm cultivator.
Mabilis na nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, naging solemn na ang ekspresyon ni Hihanyo habang tinanong niya ang isang disipulo ng Lin family fort para sa mga detalye. Sa pamamagitan ng sagot ng disipulong iyon, naunawaan na ngayon ni Hihanyo at ng iba pa ang nangyari sa Lin family fort kanina. Ang alagad ng Lin family fort na iyon ay nag-aalalang nakiusap na wala nang nakitang reaksyon mula kay Hihanyo. Patriarch He, nakikiusap ako sa iyo na hayaan kaming mga miyembro ng Lin family fort na putulin ang laman ng pump na ito upang ipaghiganti ang ating Fort Lord Lin pagkatapos siyang makuha ng 4 na pamilya. Nakikiusap kami kay Patriarch na sumang-ayon siya. Lahat ng sumukong Lin family fort na gwardya at mga disipulo ay sumigaw. Tumango si Hihanyo, sigurado ka. Kahit na si Hihanyo ay bahagyang nabigla na ang itim na buhok na binata ay may kakayahang pumatay kay Lin Chaochun, sa kanyang palagay, ang binata ay isang solong tao lamang, samantalang sila ay may higit sa 100 Panginoon mula sa 4 na pamilya. Ang katotohanan ito ay mabilis na nagpakalma sa kanya. Nakita ni Hihanyo na ang cultivation ni Huang Xiaolong ay nasa kalagitnaan ng Second Order Heavenly God Realm. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ang 4 na pamilya ay nagtipon ng 23 eksperto sa Heavenly God Realm, 16 sa kanila ang First Order Heavenly God Realm, habang 7 ang Second Order Heavenly Gods. Ito ay higit sa sapat upang patayin itong si Huang Xiaolong ng 10 beses. Hindi pa banggitin ang katotohanan na si Hihanyo ay naghinala na si Lin Chaochun ay hindi pinatay ni Huang Xiaolong. Pagkatapos ng lahat, si Lin Chaochun mismo ay isa ring mid-second order heavenly god realm. Kaya naman naniniwala siya na si Huang Xiaolong ay may iba pang tumulong sa kanya sa pagpatay kay Lin Chaochun. Anak, magsalita ka. Saang pamilya at sekta ka galing? Nagpakita ng malamig na lamig si Hihanyo habang nakatingin kay Huang Xiaolong, magsabi ka ng totoo at baka hayaan kitang mamatay ng mas komportable. Dahil nagpalit si Huang Xiaolong sa kanyang panloob na disciple robe pagkatapos umalis sa sekta, hindi sumagi sa isipan ng sinuman na ang itim na buhok na binata na nakasakay sa isang baka ay maaaring maging isang barbarian god sect na panloob na disipulo. Napangiti si Huang Xiaolong nang marinig ang mapanghikayat na mga salita ni Hihanyo, halatang natatakot si Hihanyo na isa siyang disipulo ng isang pamilya o sekta na hindi niya kayang masaktan. Isa lang akong rogue cultivator. Walang pakialam na sumagot si Huang Xiaolong, huwag kang mag-alala, walang pamilya o sekta na darating para maghanap ng gulo sa hinaharap. Dahil nabunyag ni Huang Xiaolong ang kanyang iniisip, sinubukan ni Hihanyo na ikubli ang kanyang kahihiyan sa galit kung hindi ang layuning pumatay sa kanyang paligid. Maghintay. Nang si Hihanyo ay aatake na, biglang sumigaw si Su family patriarch na si Su Yinhai. Lahat ay hindi maiwasang tumingin kay Su Yinhai. Tinitigan ni Su Yinhai si Huang Xiaolong na nagsasabing, anak, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung magpapasakop ka sa amin ngayon, kaya kung iligtas ang buhay mo. Ano? Lahat ay natulala. Ang mga gwardya ng Lin family fort at mga disipulo ay naging maputi. Gusto ni Patriarch Su na magpigil kay Huang Xiaolong. Kung talagang sumuko siya sa 4 na pamilya, batay sa lakas ni Huang Xiaolong, tiyak na malalagay siya sa isang mahalagang posisyon. Kung susundan sila ni Huang Xiaolong sa oras na iyon, maiisip ng isa ang kanilang wakas. Ni Hihanyo ang Zuang at Deng Patriarchs ay walang sinabi. Pagamat si He Cheng at ang iba pang pangunahing mga disipulo ay nawasak sa mga kamay ng taong ito, si Huang Xiaolong ay isa pa ring mid-second order heavenly god cultivator. Kung maaari siyang magamit sa kanilang 4 na pamilya, ito ay talagang mas kapakipakinabang kaysa sa pagpatay sa kanya ngayon. Umiling si Huang Xiaolong na may mapait na ngiti nang marinig niya na gusto talaga siya ni Su Yinhai na magpasakop. Sa puntong ito, nawalan siya ng pasensya sa 4 na pamilya na lumilipad pasulong ng mas mabilis kaysa sa isang palaso. Isang napakalaking momentum ang lumabas sa kanyang katawan. Nang maramdaman ito, naramdaman ni Hihanyo, Su Yinhai, at iba pa ang kanilang mga hininga na natigil sa kanilang dibdib. Sa susunod na sandali, bago ang takot na mata ni Hihanyo, Su Yinhai, at ng 4 na pamilya, 1,000 braso ang lumabas mula sa likod ni Huang Xiaolong, sabay-sabay na umatake.
Pinuno ng higanting mga kamao ang kalangitan na parang sandstorm na nilunod si Hihanyo at ang iba pa sa loob. Sunod-sunod na matunog na putok ang umalingaw-ngaw. Sa harap ng mga mata ng lahat ng gwardya at disipulo ng Lin Family Fort, sina Hihanyo, Su Yinhai, at ang iba pa ay parang mga paro-paro na lumilipad ng palayo na bumagsak ng ilang libong metro ang layo. Dong! 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 Nayanig ang lupa sa ilalim ng bumagsak sa lupa ang mga eksperto mula sa apat na pamilya. Handang higit na eksperto mula sa apat na pamilya na nakatayong mapagmataas at mayabang kamakailan lamang ay nakahandusay na ngayon sa iba't ibang nakakahiyang postere, nilalasap ang sarili nilang dugo na may halong buhangin sa kanilang mga bibig. Ang mga gwardya at disipulo ng Lin Family Fort ay masyadong natulala upang makagawa ng ingay. Iniisip ni Lin Hang na siguradong patay na siya ngayong araw habang sumusunod siya sa likod ni Huang Xiaolong, ngunit nakanganga siya ngayon sa pagkabigla. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa lahat ng naroroon, tanging ang ingay ng paghihip ng hangin sa kanilang mga tainga. Sa gitna mismo ng nakamamatay na katahimikan na ito, isang hindi inaasahang mo ang bumasag sa mabigat na kapaligiran. Agad na nahulog ang mga mata sa gintong sungay na maliit na baka. Hindi pinansin ng maliit na baka ang mga mata dito, naglabas ng isa pang mo. Ang mga gwardya at disipulo ng Lin Family Fort na dati nang nagtaas ng kanilang mga kamay bilang pagsuko ay naramdaman na nanlamig ang kanilang dugo, ang kanilang mga mukha ay mas mapatla kaysa sa balat sa kanilang mga pisngi. Lalo na ang disipulo na nakiusap kay Hihanyo na siya at ang iba pang mga disipulo at gwardya ng Lin Family Fort ay pahintulutan na putulin ang laman ni Huang Xiaolong. Inis lang ng alagad na iyon ang kanyang pantalon. Huang Xiaolong humakbang patungo kay Hihanyo at ng iba pang tatlong mga patriarch ng pamilya na parang hindi niya nakita ang mga gwardya at disipulo ng Lin Family Fort. Si Hihanyo ay umindayog sa kanyang mga paa kahit na sinusubukan niyang bumangon at nakita niya si Huang Xiaolong na papalapit sa kanya. Napuno ng takot ang kanyang mga mata at nakasalampak siyang muli sa lupa, siya lang ang nakakaalam kung ito ba ay dahil sa takot o hindi makatayo. Nagpupumiglas din si Su Yinhai sa pagtayo, ngunit tumigil sa kanyang mga aksyon habang pinapanood si Hihanyo. Half squatting, sobrang pangit ng ekspresyon niya, mukhang constipated. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng maraming pagkakataon, kung susuko kayong lahat sa akin ngayon, may isip kong iligtas ang inyong mga buhay. Nagsalita si Huang Xiaolong. Kulay ube ang mukha ni Sun Yinhai dahil sa kahihiyan, ito ang mismong mga salitang sinabi niya kay Huang Xiaolong kanina. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1023. Ang mga patriarch ay bumalik. Gusto mo isumite namin sa iyo. Pump, nananaginip ka. Nagalit ang isa sa mainit na ulo ng Zhuang family elders. Ganoon ba? Umiti si Huang Xiaolong. Nang walang inaasahan, bahagyang tinapik ng kanyang daliri ang espasyo sa harap ng Zhuang family elder at isang maliit na bola ng banal na apoy ang bumagsak sa kanyang katawan. Halos kaagad, ang Zhuang family elder ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw. Hindi alintana kung gaano katindi ang pagpupumiglas ng elder na iyon, gaano pa man sinubukan ng kanyang God Force na sugpuin ang apoy na nag-aapoy sa kanyang katawan, mas lalong itong naging matindi. Una, ito ay ang kanyang mga binti. Ang apoy ay mabilis na sumunog hanggang sa kanyang baywang, pagkatapos ay ang kanyang dibdib, at sa susunod na segundo, ang Zhuang family elder ay ganap na nilamon ng nagninangas na apoy, na para bang siya ay gawa sa apoy. Sa buong oras, ang elder na iyon ay sumisigaw hanggang sa namamaos ang kanyang boses, ang kanyang mga braso ay nanginginig habang sinusubukan niyang humingi ng tulong sa iba pang apat na eksperto sa pamilya sa paligid niya, ngunit ang mga taong ito ay mabilis na umatras sa malayo, sa takot na ang apoy mula sa kanyang katawan ay tumalon papunta sa tila. Pagkatapos ng 10 minuto ng pagsunog, ang elder ng pamilyang Zhuang na iyon ay tumigil sa pakikibaka. Sa totoo lang, tuluyan na siyang huminto sa paggalaw. Ang hugis tao na kulay abong-abo sa lupa ay tinangay ng hangin, na wala sa mundo. Sa panonood ng eksenang ito, ang mga eksperto ng apat na pamilya ay naging puti ng tisa.
10 minuto lang ang nakalipas, ang Zhuang family elder na iyon ay isang matatag na nabubuhay sa unang bahagi ng Second Order Heavenly God Realm expert. Sa Zhuang family, ang kanyang katayuan ay nasa ibaba lamang ng patriarch. Ngunit, ang mga kahihinatnan ng isang pangungusap ay nabura ang kanyang pag-iral, ni isang buo na bangkay na naiwan para ilibing. Ang malamig na tingin ni Huang Xiaolong ay dumaan kina He Hanyu, Su Yinhai, at ang iba pa. Limitado ang pasensya ko, mayroon kang 5 minuto upang isaalang-alang. 5 minuto. Si He Hanyu, Su Yinhai, at ang iba pa ay naging mas pangit, at walang sino man sa 4 na pamilya ang nangahas na gumawa ng tunog. Lumipas ang mga segundo. Sa bawat segundong lumilipis, mas lalong tumitikip ang puso ni He Hanyu at ng iba pa. Sa isang kisap mata, 4 na minuto ang natitira. Si Huang Xiaolong ay hindi nagpakita ng anumang pagkainip, nakatayo doon ng walang pakialam habang hinihintay niya ang kanilang desisyon. Lumipas ang 2 minuto. Sa ganitong tense na kapaligiran, ang maliit na baka ay biglang naglabas ng mahabang ngo. Napakabigla nito kaya naramdaman ni He Hanyu at ng iba pa ang paglundag ng kanilang mga puso. Buti na lang at malakas ang puso nila, kung hindi ay kikitil na ng takot na iyon ang kanilang buhay. Walang magawa si Huang Xiaolong na tumingin sa maliit na baka, itong baka. Ang gininto ang may sungay na maliit na baka ay kumurap kay Huang Xiaolong, puno ng kainosentehan. Lumipas ang 4 na minuto. Sa ganitong tense na kapaligiran, ang maliit na baka ay biglang naglabas ng mahabang ngo. Napakabigla nito kaya naramdaman ni He Hanyu at ng iba pa ang paglundag ng kanilang mga puso. Buti na lang at malakas ang puso nila, kung hindi ay kikitil na ng takot na iyon ang kanilang buhay. Walang magawa si Huang Xiaolong na tumingin sa maliit na baka, itong baka. Ang gininto ang may sungay na maliit na baka ay kumurap kay Huang Xiaolong, puno ng kainosentehan. Lumipas ang 4 na minuto. Sa di kalayuan, ang lahat ng mga gwardya at disipulo ng Lin Family Fort ay nakatayong mahigpit sa tensyon, ang kanilang mga ugat ay nababanat. Ako, handa akong magsumite. Sa wakas, nagsalita ang unang tao na hindi makayanan ang presyon ng kamatayan. Ang Zhuang Family Patriarch ay nagsumite kay Huang Xiaolong. Nang sumuko ang kanilang patriarch, sumunod ang lahat ng dalubhasa sa pamilya Zhuang. Pagaman may ilang nag-aalangan, hindi nagtagal ay tumayo sila sa magkabilang panig, lumuhod bilang pagsuko. Kasunod nito, ito ay ang Deng Family Patriarch at ang mga eksperto ng kanyang pamilya. Sa panunood nito, sina He Hanyu at Su Yinhai ay naiwan na walang pagpipilian kundi ang magpasakop kay Huang Xiaolong. Sa kanilang lakas, wala silang pagkakataong labanan si Huang Xiaolong. Tumango si Huang Xiaolong, nasiyahan sa resulta, habang pinahintulutan niyang tumayo ang mga tao ng 4 na pamilya. Pagkatapos ay binansagan niya ang lahat ng Heavenly God Realm Cultivator ng kanyang soul mark, ganap na hawak ang buhay ni He Hanyu at ng iba pang 4 na pamilya na Heavenly God Realm Cultivator sa kanyang kamay. Bagamat lahat sila ay gustong tumutol, na inaalala ang kakilakilabot na lakas ni Huang Xiaolong pati na rin ang kalhunos-lunos na pagkamatay ng elder ng pamilyang Zhuang na iyon, ang pag-iisip ng paglaban ay nawala halos sa sandaling ito ay lumitaw. Matapos markahan ni Huang Xiaolong, He Hanyu, Su Yinhai, at lahat ng tao ang kanilang mga Diyos. Young Lord, paano natin haharapin ang mga taksil na ito? Sa oras na ito, maingat na nilapitan ni Lin Hang si Huang Xiaolong, nagtatanong ng kanyang opinyon habang itinuturo niya ang grupo ng mga gwardya at disipulo ng Lin Family Fort na sumuko sa 4 na pamilya. Ang mga gwardya at disipulong iyon ay kinakabahang tumingin kay Huang Xiaolong, hindi mapakali ang paghawak sa kanilang mga puso. Ang Lin Family Fort ay may sariling mga patakaran. Malamig na sabi ni Huang Xiaolong. Oo, Young Lord. Naiintindihan ng subordinate na ito. Nanginig ang puso ni Lin Hang ngunit mabilis na sumunod. Ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Huang Xiaolong ay malinaw bilang araw, hawakan ito ayon sa mga patakaran ng Lin Family Fort. Sa pangkalahatan, ang karamihan ng mga puwersa ay may karaniwang paraan ng pakikitungo sa mga taksil, kamatayan, at ang Lin Family Fort ay hindi naiiba. Nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong, ang mga gwardya at disipulo ng Lin Family Fort ay agad na lumuhod.
Ang ilan ay inis pa ang kanilang pantalon, habang ang iba ay umiiyak at yumuko kay Huang Xiaolong na humihingi ng awa. Tumalon si Huang Xiaolong sa likod ng maliit na baka, bumalik sa Lin family fort. Makalipas ang ilang segundo, umalangaw sa likuran niya ang mga iyak, ngunit mabilis na nawala ang ingay. Matapos harapin ang mga taksil, pumasok si Lin Hang at ang mga eksperto ng apat na pamilya sa Lin family fort, nakatayong kinakabahan sa loob ng main hall. Si Huang Xiaolong na nakaupo sa pangunahing upuan ay tumawag, He Hanyu. Oo, young lord. Isang malamig na panginginig ang damaloy sa likod ni He Hanyu habang humakbang siya pasulong na nakayuko ang kanyang ulo. Suyin Hai. Pagkatapos ay tinawag ni Huang Xiaolong ang mga pangalan ng patriarch ng apat na pamilya ng paisa-isa. Suyin Hai at ang mga patriarch ng Zhuang at Deng families ay sumulong na sinusundan ng halimbawa ni He Hanyu. Sabihin mo sa akin ng detalyado ang sitwasyon ng apat na pamilya. Sabi ni Huang Xiaolong. Nang marinig na nais lamang ni Huang Xiaolong na maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng apat na pamilya, si He Hanyu ay lihim na nakahinga ng maluwag. Bahagyang sumangaw ang pawis sa kanyang noo. Bahagyang namangha si Huang Xiaolong sa pagtatapos ng ulat ni He Hanyu, hindi niya inaasahan na ang apat na pamilya ay aktwal na makokontrol sa siyam na ikasampu ng ekonomiya ng Green Sun City. Maliban sa mga puwersa ng Green Sun City, ang bilang ng mga nakapaligid na puwersa na nanumpa ng katapatan sa apat na pamilya ay talagang lumampas sa 50. Ang apat na pamilyang ito ay walang maraming eksperto ngunit ang kanilang mga kamay ay talagang nakaunat hanggang ngayon. Ito ay wala sa pagtatansya ni Huang Xiaolong. Bago umalis si He Hanyu at ang iba pa, pinamigay sila ni Huang Xiaolong ng lahat ng mga halamang gamot at mga divine pellet na mayroon sila. Kahit na ang dami ng mga halamang gamot at mga banal na pellet sa loob ng kaban ng Lin family fort ay sapat na upang suportahan ang paglilinang ni Huang Xiaolong sa loob ng ilang araw, mas marami siyang mas mahusay. Sa kabila ng 10,000 beses na ayaw, sina He Hanyu, Suyin Hai, at lahat ng naruroon ay hindi nang ahas na suwayan si Huang Xiaolong. Lahat sila ay masunurin kinuha ang lahat ng mga halamang gamot at mga banal na pellets mula sa kanilang mga special na singsing. Pagkaraan ng ilang sandali, napuno ng masaganang espiritual na enerhiya ang pangunahing bulwagan habang ang mga halamang gamot at mga table tas ay nakatambak na parang burol. Si Huang Xiaolong ay nagsiwalat ng isang mahinang ngiti na tinitingnan ang dami ng mga mapagkukunan sa kanyang harapan. Kahit na hindi ito maihahambing sa kaban ng Lin family fort, kasing liit ng lamok, ito ay karne pa rin. Gayunpaman, hindi inutusan ni Huang Xiaolong ang apat na pamilya na maglabas ng kanilang sariling mga kabangyaman para sa kanya. Napakataas ng pang-araw-araw na gastusin ng apat na pamilya, kaya't kung aalisin niya ang kanilang mga kaban, malamang na kailangan ng mga miyembro ng apat na pamilya na lumabas at mamalamos. Inilagay ang lahat ng mga halamang gamot at divine pellets sa pangunahing bulwagan sa kanyang spatial ring, pinaalalahanan ni Huang Xiaolong si He Hanyu at ang iba pang mga patriarch ng ilang mga bagay bago sila pinaalis sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, na naiwan lamang ng isang maliit na bilang ng mga alagad ng apat na pamilya. Upang bantayan ang Lin family fort. Dahil halos lahat ng mga gwardya at disipulo ng Lin family fort ay pinarusahan dahil sa kanilang pagkakanulo, kakaunti na lamang ang natitira sa mga gwardya at disipulo. Sina He Hanyu, Suyin Hai, at ang iba pang dalawang patriarch ay magalang na kinilala ang utos ni Huang Xiaolong at umatras mula sa pangunahing bulwagan. Paglabas mula sa Lin family fort, naramdaman ni He Hanyu ang isang presyon na inalis sa kanyang dibdib na mamantong hininga. Tinagtagal, ang grupo ng apat na pamilya ay bumalik sa Green Sun City. Sa loob ng malaking bulwagan ng He family, si He Cheng na ang mga meridian ay pinutol ni Huang Xiaolong ay sabik na naghihintay ng balita. Young Master He Cheng, hindi mo kailangang mag-alala. Sa lakas ng ilang patriarch, tiyak na lilipulin nila ang Lin family fort. Hindi makakatakas ang bastos na iyon. Pinagmamasdan siya, sabi ng isa sa mga He family guard. Young Master He Cheng, ang mga patriarch ay bumalik na. Biglang tumakbo ang isang He family guard sa malaking bulwagan, nagulat sa tuktok ng kanyang mga baga. Tuwang-tuwa si He Cheng sa narinig, nagmamadaling tumayo.
Naglalakad palabas mula sa malaking bulwagan patungo sa pangunahing pasukan, nakita niya kaagad si Hihanyo at ang iba pang kababalik lang mula sa Lin Family Fort. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1024. Dumaan sa Datay Family Fort. Tinuri ni Hicheng ang grupo ng mga nagbabalik na tao, ngunit hindi niya nakita ang figure ni Huang Xiaolong, na nagdulot ng pagdududa sa kanyang puso. Nakatakas ba ang punk na iyon sa pamamagitan ng isang hampas ng swerte? Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpatuloy pa rin si Hicheng para salubungin sila. Magalang na sumaludo habang binabati ni Hicheng ang apat na patriarch at lahat ng elder. Pagkatapos ay idinagdag niya bilang isang naisip, binabati kita sa matagumpay na pagbabalik ng mga patriarch. Matagumpay na pagbabalik. Pinipigilan na ni Hihanyo ang galit sa kanyang puso, wala nang mailalabas ito, ngunit sa sandaling ito, narinig ang mga salita ni Hicheng, ang kanyang galit ay ganap na sumabog. Tumugod siya sa ilang maikling hakbang at walang awang sinipa si Hicheng na nakaluhod bilang pagsaludo. Pumagsak si Hicheng sa kalye, umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo. Natulala siya, hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang sinipa ni Patriarch. Ang ilang He-family guards na lumabas pagkatapos ni Hicheng ay natulala din sa kinikilos ng kanilang patriarch. Ang mga mata ni Hihanyo ay kumikinang na may bahid ng eskarlata na uhaw sa dugo matapos sipin si Hicheng, ngunit tila hindi ganap na nailabas ang kanyang galit. Umakyat siya at binigyan ng isa pang sipa si Hicheng, nakakaakyat lang mula sa lupa. Ang iyong D** man na tagumpay na pagbabalik. F*** ang iyong matagumpay na pagbabalik. Si Hihanyo ay parang galit na mabangis na hayop, paulit-ulit na sinisipal ng kanyang paa si Hicheng sa bawat pangungusap na kanyang sinisigaw. Umalangaw-ngaw sa kalye ang malungkot na hiyawan ni Hicheng. Ang mga gwardya ng He-family ay pinanood ang buong eksena na may mga natulala na ekspresyon sa kanilang mga mukha, nagtataka kung ano ang nangyari. Ang kanilang patriarch ay palaging pinapaboran ng young master na si Hicheng, kaya bakit siya? Nakatingin sa kanilang baliw na si Hihanyo, sunod-sunod na sipa kay Hicheng sa kabila ng kanyang nakakaawang mga panaghoy, ang mga nakapaligid na gwardya at mga disipulo ay kinilig. Hindi pa banggitin ang katotohanang walang nangahas na pigilan si Hihanyo, lahat ay nagpipigil ng hininga, sinusubukang bawasan ang kanilang presensya hanggat maaari. Unti-unting humina ang mga hiyawan ni Hicheng. Patriarch, kung patuloy kang sumipa, mamamatay si Hicheng. Nang makita ito, hindi napigilan ng Second Order Heavenly God Realm He-family Elder na mag-ingat kay Hihanyo. Noon lamang tumigil si Hihanyo, ngunit hindi bago magdagdag ng isang huling sipa sa katawan ni Hicheng. Si Hicheng ay nakahiga na duguan at pailay sa kalye, mahinang umuungol. Sa katunayan, ang mga katulad na eksena ay naganap din sa iba pang tatlong pamilya nang ang mga patriarch ay bumalik sa kanilang mga tirahan, na naglalabas ng kanilang galit sa mga pangunahing disipulong iyon na una nang nagudyok kay Huang Xiaolong, hindi huminto bago ang mga disipulong iyon ay binugbog hanggang sa sila ay kalahating patay. Walang alam si Huang Xiaolong tungkol dito. Sa ngayon, naka-cross-leg siya sa loob ng treasury ng Lin Family Fort, lumulunok ng isa pang batch ng 4 divine pellets, na nagpatuloy sa kanyang cultivation. Kung tungkol sa maliit na baka, ito ay nakasiksik sa isang sulok ng bulwagan, crunching sa godheads. Kahit na ang pagkonsumo ng pagkain ng maliit na baka ay tumaas ng malaki sa mga buwan, nangangailangan ng 20 hanggang 30 Diyos sa isang araw, ang bilang ng mga Diyos sa loob ng Lin Family Fort Treasury ay sapat na upang tumagal ang maliit na baka sa isang buwan. Kaya, isang tao at isang baka ang nanatili sa Lin Family Fort, naglilinang araw-araw. Makalipas ang 20 araw, natapos ni Huang Xiaolong ang pagpino sa lahat ng mga banal na pellet sa loob ng furnace sa panlabas na bulwagan. Ang kanyang cultivation ay tumaas din sa peak mid-second order, na malapit nang umabot sa late second order Heavenly God Realm. Kasunod nito, nagsimula si Huang Xiaolong sa magagandang bagay sa loob ng bulwagan. Dumating at lumipas ang mga araw. Hindi alam, mahigit 2 buwan na ang lumipas.
Nang matapos ni Huang Xiaolong na linisin ang lahat ng mga halamang gamot at mga divine pellet sa loob ng bulwagan, sa wakas ay umaban siya sa late second order heavenly god realm. Kawakas, bumagsak ang tingin ni Huang Xiaolong sa asol na espiritual na ugat na lumulutang sa itaas. Pagkalipas ng 5 buwan, ang mga pintuan ng Lin Family Fort na mahigpit na nakasara ay biglang bumukas sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan nang lumipad palabas ang isang figure, huminto ng mataas sa himpapawid. Isang dumadagindong na dagindong ng dragon ang umalangaw-ngaw, umabot sa 1,000 li radius mula sa kuta habang binalot ng napakalaking pressure ang buong Lin Family Fort. Ang mga nagpapatrulyang disipulo at gwardya ay namutla sa pagkabigla at pangamba, at si Lin Hang ay hindi exception sa kabila ng pagiging isang heavenly god realm cultivator. Sa kanilang takot, natuklasan nila na hindi sila makagalaw kahit 1 pulgada bago ang napakalaking pressure na ito. Pinagmamasdan ng figure sa hangin na parang isang sinaunang Diyos, ang mansanas ni Lin Hang ay nanginginig, ang hindi maipaliwanag na takot ay gumagapang sa kanyang mga mata. Ito ba ang tunay na lakas ng Young Lord? Nakakatakot ang lakas ng batang Panginoon. Makalipas ang ilang sandali, bumaba si Huang Xiaolong sa Lin Family Fort compound. Ramdam ang masiglang puwersa ng Diyos sa loob ng kanyang katawan, hindi niya maiwasang mapangiti. Bagamat hindi siya nakapasok sa Third Order Heavenly God Realm sa pagkakataong ito, ang kanyang cultivation ay umaban sa Late Second Order Heavenly God Realm. Sa loob ng 1 buwan, siguradong makakalusot siya sa Third Order Heavenly God Realm. Ang lakas ni Huang Xiaolong ay bumuti, ngunit nang tumingin siya sa walang laman na treasury hall, may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang umiiling siya. Hindi niya inaasahan na maaabot lamang niya ang pinakamataas na huli sa pangalawang utos pagkatapos na pinuhin ang lahat sa loob ng Lin Family Fort Treasury, kabilang ang espiritual na ugat na iyon. Kung ibibigay sa iba, malamang na umaban sila sa 5th Order o maging sa 6th Order Heavenly God Realm. Sa oras na ito, isang umuungol na ingay. Sa sumunod na segundo, ang gininto ang may sungay na maliit na baka ay tumayo mula sa sulok nito ng Treasury Hall, humiling-iling ang ulo at umindayog ang buntot nito. Ang tambak ng mga Diyos sa sulok na iyon ay hindi makita. Naturally, pagkatapos ng 5 buwan, ang laki ng maliit na baka ay lumaki ng malaki. Ang mga simbolo ng kidlat sa pares ng mga gintong sungay nito ay dumami at naging mas malinaw. Bukod dito, sa ilalim ng sikat ng araw, ang 2 gintong sungay na iyon ay naglabas ng nakakatakot na aura. Kasabay nito, napansin ni Huang Xiaolong na ang buntot ng maliit na baka ay hamaba, na may mga mahinang simbolo ng kidlat na lumilitaw dito. Xiao Niyo, halika rito. Tumawag si Huang Xiaolong. Ang maliit na baka ay umungol at humakbang papunta sa tagiliran ni Huang Xiaolong, sobrang kilalang kilala. Nakatayo sa tabi ni Huang Xiaolong, ang taas ng maliit na baka ay lumampas sa kanyang mga tainga, ngunit sa kabila ng mabilis na paglaki nito, mayroon pa rin itong magandang hitsura. Tumalon si Huang Xiaolong, pumiga sa likod ng maliit na baka, pagkatapos ay binigyan ng mahinang sampal ang puwitan nito. Parang may hangin sa ilalim ng mga paa ng maliit na baka, bumaril ito ng ilang daang metro sa wala pang 1 segundo. Ang bilis ng maliit na baka ay bumulaga kay Huang Xiaolong. Ang bilis na ito ay mas mabilis pa kaysa sa karamihan ng Third Order Heavenly God Realm Cultivator. Ngunit nahulaan lamang ni Huang Xiaolong dahil hanggang ngayon ay hindi niya makita kung ano ang aktwal na lakas ng maliit na baka. Pagdating sa pangunahing bulwagan ng Lin Family Fort, tinawagan ni Huang Xiaolong si Lin Hang, sinabi sa kanya na aalis siya sa kuta sa loob ng ilang panahon. Sa kanyang pagkawala, kung may anumang problema, maaaring makipag-ugnayan sa kanya si Lin Hang gamit ang talisman ng komunikasyon. Habang si Huang Xiaolong ay nasa loob pa rin ng Treasury Hall, inilabas niya ang Jianyu Sect Treasure Map upang pag-aralan paminsan-minsan, kaya natukoy niya na ang lokasyon ng kayamanan ay nasa hilagang bahagi ng Green Cloud Island, sa Jadeite Ridge Mountains. Nagpasya siyang umalis ngayon sa Jadeite Ridge Mountains at buksan ang treasury ng Jianyu Sect. Makalipas ang kalahating oras, nakaalis na si Huang Xiaolong sa Lin Family Fort. Isang tao at isang baka ang lumitaw sa kalsada sa bundok. Pagkalipas ng 2 araw, nang si Huang Xiaolong ay dumadaan sa isang tiyak na kalsada sa bundok, bigla siyang huminto.
Naalala niya na hindi kalayuan sa hilaga sa kalsadang ito ng bundok ay ang Tai Family Fort. Naalala ni Huang Xiaolong ang pares ng magkapatid na nakatagpo niya 2 taon na ang nakakaraan nang una siyang dumating sa Divine World. Makalipas ang ilang sandali, itinulak niya ang maliit na baka sa kalsada patungo sa Tai Family Fort. Dahil siya ay dumaraan, maaari rin siyang dumaan upang bisitahin ang mga kapatid, hindi ito masyadong maaantala ang kanyang oras. Habang papunta sa kanila si Huang Xiaolong, na puno ng mabigat na kapaligiran ang main hall ng Tai Family Fort. Masyadong masungit ang pamilya He. Baka lumaban tayo hanggang kamatayan laban sa kanila. Sa loob ng pangunahing bulwagan, si Taimo ay biglang tumalon sa kanyang mga paa sa galit, na iniluwa ang mga salita sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Ang He, Su, Deng, at Su ang families ay palaging magkasamang lumipat. Ang puwersa ng ating Tai family ay walang magawa laban sa nag-iisang He family, anong tiwala ang mayroon tayo para labanan ang 4 na pamilya. Itinuro ng isang Tai family fort elder na may mapait na ngiti. Tumayo si Tai Zinlan at nagsabi, kagalang-galang na ama, ang bagay na ito ay sanhi ng akin, ako ang mag-iisang responsibilidad. Sumimangot si Tai Chenyuan, paano mo gagawin ang responsibilidad? Kahit na sumasang-ayon kami sa mga kahilingan ng He family, hindi pa rin nila kami papakawalan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1025. Ang pangalan niya ay Xia Cheng. Ganun nga, excuse lang yan. Kahit na sumang-ayon kami sa kanilang mga kahilingan, hindi sila titigil sa paghahanap ng gulo. Sabi ng isa pang Tai family elder na may pag-aalalang ekspresyon. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Tai Chenyuan, gusto ba talaga ng langit na mawala ang ating Tai family fort? Ang aming Tai family fort ay nakaligtas sa ilang daang taon ng mga paghihirap, sa aking mga kamay ba talaga matatapos ito? Sa panahong ganito, nasaan si Cheng Dong at ang 2 pang elder? Kung narito silang 3, marahil ay hindi kikilos ang He family ng ganoon kabastos. Napabuntong hininga ang isa pang Tai family elder. Kung nandito silang 3, malamang natatalikod sila at makikipagsabuatan sa He family para saksakin tayo sa likod. Lalala lang yan. Napangisi si Taimo. Nabalot muli ng matinding katahimikan ang main hall. Sa oras na ito, tumakbo ang isang alagad ng Tai family fort sa pangunahing bulwagan, at nagulat kay Tai Chenyuan, Fort Lord, may isang itim na buhok na binata na nagsasabing kilala niya ang batang Fort Lord at young miss, at sinabing bumisita. Binatang itim ang buhok. Nagkatinginan ng lahat ng may pagkalito. Alam mo ba ang kanyang pangalan? Mataimtim na tanong ni Tai Chenyuan. Sinabi niya ang kanyang pangalan ay Huang Xiaolong. Sumagot ang alagad ng Tai family fort na iyon. Huang Xiaolong. Si Kuya Huang. Nang marinig ang pangalan, tuwang-tuwa si Tai Zinlan. Diretso siyang tumakbo palabas ng main hall nang walang ibang salita. Lumiwanag ang maulap na ekspresyon ni Taimo, tumakbo palabas sa kanyang kapatid na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Habang pinapanood ang reaksyon ng kanyang anak na lalaki at anak na babae, umiling si Tai Chenyuan sa kanyang ulo. Huang Xiaolong. Pagkatapos umalis sa aming Tai family fort, pumunta siya para lumahok sa pagtatasan ng recruitment ng disipulo ng Barbarian God Sect. I wonder kung nakapasa siya. Casual na binanggit ng isa sa mga elder. Sa talento ni Huang Xiaolong, malamang na pumasa siya. Inaasahan ng isang elder, at idinagdag, kung gayon, siya ay kasalukuyang isang panlabas na disipulo ng Barbarian God Sect. Nakakaawa, kung siya ay isang panloob na disipulo, ang He family ay maaaring maging mas maingat, ngunit isang panlabas na sekta na disipulo. Natatakot ako na hindi ilalagay ng He family ang pagkakakilanlan na ito sa kanilang mga mata. Tumanggo si Tai Chenyuan at ang kasalukuyang elder bilang pagsang-ayon. Sa labas, narating na ni Tai Zinlan ang pangunahing gate. Mula sa malayo, nakita niya ang pamilyar na tuwid na figure na bahagyang natatakpan ng isang patong ng ambon ang kanyang magagandang mata. Mabilis siyang tumakbo pasulong, tinawag si Huang Xiaolong, Kuya Huang.
Napangiti si Huang Xiaolong nang makita si Tai Zinlan, gayon din si Taimo na nakasunod malapit sa kanya. Ang makita silang muli ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng pakiramdam ng pagiging malapit. Humihingal si Tai Zinlan nang makarating siya sa Huang Xiaolong. Habang sinusubukan niyang habulin ang kanyang hininga, hindi maiwasang maalo ng kanyang malapad na dibdib. Higit pa rito, ang kaibig-ibig na cute na mukha ni Tai Zinlan ay nakadagdag lamang sa kanyang alindog. Sa susunod na sandali, nang makita ni Tai Zinlan ang ginintoang may sungay na maliit na baka sa tabi ni Huang Xiaolong, ang kanyang mga labi na cherry ay kapansin-pansing nakanganga habang inabot niya ang likod nito upang tapikin. Umalangaw-ngaw ang kanyang malutong at malinaw na boses, "Ang cute. Little Kawi, anong pangalan mo ah?" Kinagat niya ang kanyang leeg kay Huang Xiaolong, "Kuya Huang, ito ba ay maliit na kawi na iyong bundok? Sobrang cute lang." Tumawa si Huang Xiaolong, sumagot, "Tinatawag itong Xiaoniyo." Talagang nagulat si Huang Xiaolong na pinahintulutan ng maliit na baka si Tai Zinlan na himasin ang likod nito. Noong nakaraan, sino mang magtangkang lumapit dito ay sisipain ng walang awa. Xiaoniyo. Nagningning ang mga mata ni Tai Zinlan. Muli niyang nilinggan ang maliit na baka, nakakatuwa ang pangalan. "Hello, Xiaoniyo. Ako si Tai Zinlan, magkaibigan tayo, okay?" Ang maliit na baka ay umungol ng mahina, bahagyang nakasandal sa Tai Zinlan. Nagulat din si Taimo nang makita niya ang maliit na baka, ngunit nang gusto niyang tapikin ang likod nito tulad ni Tai Zinlan, itinaas ng maliit na baka ang paa nito na parang handang sipin ng isang tao, na tinatakot si Taimo. Pagkatapos noon, hindi na siya naglakas loob na hawakan ito muli. Habang pinapanood ang eksenang ito, masayang humajejek si Tai Zinlan, napakagaling ni Xiaoniyo, kiss kiss. At talagang nagtanim siya ng halik sa mukha ng munting baka. Napailing na lang si Huang Xiaolong sa mga kalokohan ng dalawang ito. Sa ngayon, dumating na rin sa gate si Tai Chenyuan at isang grupo ng mga elder. Pagkatapos makipagpalitan ng mga pagbati kay Huang Xiaolong, inimbitahan siya ni Tai Chenyuan sa kuta. Ang lahat ay umupo ng isang beses sa loob ng pangunahing bulwagan, at sa oras na ito, napansin ni Huang Xiaolong na hindi maganda ang hitsura ni Tai Chenyuan at ng iba pa, nababalot ng pag-aalala ang kanilang mga mukha paminsan-minsan. "Kuya Huang, nakapasa ka ba sa Barbarian Godsect Disciple Recruitment Test?" Biglang tanong ni Tai Zinlan. Si Tai Chenyuan at ang lahat ay naningkit, naghihintay sa sagot ni Huang Xiaolong. Kahit na ang reputasyon ni Huang Xiaolong ay sapat na malakas upang makilala ng Elephant Genesis Sect, Great Whale Sect, pati na rin ang mas malalaking puwersa sa Green Cloud Island, ang maliliit na puwersa sa malalayong lugar tulad ng Tai Family Fort ay hindi pa nakakatanggap ng balita. Natahimik si Huang Xiaolong saglit, pagkatapos ay sumagot, "Nakapasa ako. Walang dapat itago tungkol dito. Alam kong makakapasa si Kuya Huang." Ang kaligayahan ay nakasulat sa buong mukha ni Tai Zinlan. Malawak ang ngiti sa labi ni Taimo, sana ay malapit nang ma-promote si Kuya Huang bilang isang inner disciple. Pinati rin ni Tai Chenyuan at ng kasalukuyang elder si Huang Xiaolong. Ang batang bayani na matagumpay na nakapasok sa Barbarian God Sect ay isang bagay na dapat ipagdiwang, at magagalit kaming magdaos ng isang piging, gayon paman. Pamantong hininga si Tai Chenyuan, "Ang aming Tai Family Fort ay nahaharap sa ilang mga problema ngayon, kaya..." Pumagsak ang boses ni Tai Chenyuan. Ang mga salitang ito ay pumukaw sa pagkamahusisan ni Huang Xiaolong, kaya lumingon siya para tanungin si Taimo sa tabi niya kung ano ang problema. "Noong nakaraan, pumunta kami ni Kuya sa Green Sun City para bumili ng mga gamit. Hindi namin inaasahan na makakasama namin ang mga disipulo ng He Family. Ang isa sa kanila ay verbally harass sa akin at pinagalitan ko siya sa galit, ngunit nalaman lang namin na siya ay isang disipulo ng He Family pagkatapos. Pagkalipas ng ilang araw, ang He Family Patriarch ay nagpadala ng isang tao dito na may mensahe, na nagsasabi na ang disipulo ng He Family ay nagalit sa akin, at gusto niya akong kunin bilang kanyang asawa. Kapag tumanggi ako, wawasak ng pamilya He ang ating Tai Family Fort. Ngayon ang deadline." Umirap si Tai Zinlan. Ang pamilya niya.
Ang Green Sun City ay malamang na mayroon lamang isang He family. Kaya, ito ang dahilan. Nagtanong si Huang Xiaolong, ano ang pangalan ng disipulong iyon? Sumagot si Taimo, He Cheng ang pangalan niya. Ang bastos na iyon ay isang aso sa balat ng tao, isang lecher sa lahat ng oras, naaalala ko lang ang kanyang mukha ay gusto ko siyang beran. Pumuso si Taimo. Siya si Cheng. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, yung lalaki na naman. Bago bumalik si Hihanyo at ang mga patriarch ng iba pang tatlong pamilya sa Green Sun City, wala siyang partikular na binanggit tungkol sa parusa ng mga pangunahing disipulong iyon. Ngayon, makalipas ang 5 buwan, itong si He Cheng ay tumatalon-talon at masayang nagdudulot ng gulo. Nakakalungkot na ang batang bayani na si Huang ay hindi isang panloob na disipulo ng barbarian god sect, kung ang batang bayani na si Huang ay handang magsabi ng ilang mga salita, ang He family ay magbibigay sa iyo ng ilang mukha at hindi rin gagawa ng mga bagay. Mahirap para sa aming Thai family fort. Nako, lahat ay tumingin ng hina. Fort Lord? Hindi maganda, nasa labas ang mga tao ng He family. Isang alagad ng Thai family fort ang tumakbong nalilito. Agad na lumala ang kutis ni na Tai Chen Yuan, Tai Mo, Tai Zinlan, at ng iba pa. Lalabas ako kasama kayong lahat. Tinabi ni Huang Xiaolong. Tumango si Tai Chen Yuan at tumayo mula sa kanyang upuan habang pinipilit niyang kumalma ang sarili. Siya at ang lahat ng Thai family elder ay naglakad papunta sa mga gate kasama si Huang Xiaolong na sumusunod sa likuran nila. Bago sila makarating sa mga tarangkahan, isang mayabang na boses ang umalangaw sa hangin, sabihin mo sa iyong Fort Lord na pumunta dito para sa young master na ito ang pinakaswerte niya para sa kanyang anak na mapili ko. Namuti ang mukha ni Tai Chen Yuan sa galit. Ang iba rin ay may pangit na ekspresyon sa pakikinig sa mga salitang iyon. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1026. Napakasama ni Kuya Huang. Nang dumating sa gate ang grupo ng upper echelon ng Thai Family Fort, ang una nilang nakita ay ang mayabang, kampante, at mayabang na mukha ni He Cheng. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang grupo ng mga eksperto sa He family. Lumiwanag ang mga mata ni He Cheng nang makita niya si Tai Zinlan, isang mapanlinlang na ngiti sa kanyang mukha, Little Sister Zinlan, sa wakas ay lumabas ka para makita ako. Paano naman? Naisip mo ba ang aking panukala? Huwag kang mag-alala, sinisigurado kong mabubuhay ka ng masaya araw-araw pagkatapos akong pakasalan. Walang pakialam si He Cheng sa iba pang eksperto sa Thai Family Fort na naroroon. Nakikinig kay He Cheng na tinutokso si Tai Zinlan at binabaliwala ang kanilang presensya, si Tai Chen Yuan at ang kasalukuyang mga eksperto sa Thai Family Fort ay nanginginig, habang ang maselang mukha ni Tai Zinlan ay puno ng galit. Bago pa siya makapagsalita, nakita ni He Cheng ang taong nakatayo sa tabi ni Taimo, ang kanyang mga mata ay agad na nanlaki sa takot. Ang kanyang mapagmataas na kasiyahan ay nawala ng walang bakas, ang kanyang mukha ay natuyo sa dugo. 5 buwan na ang nakalipas, hindi nagtagal pagkatapos bumalik si He Hanyo at ang iba pang tatlong patriarch sa Green Sun City, tinipon nila ang lahat ng mga pangunahing disipulo, mahigpit na ipinapaalala sa kanila na dapat nilang saluduhin si Huang Xiaolong ng may paggalang at batiin siya bilang yung Lord, kung sakaling tumawid sila. Mga landas kasama niya sa hinaharap. Doon din nalaman ni He Cheng na ang 4 na pamilya ay nagpasakop kay Huang Xiaolong. Sabay isipan niya kung bakit walang awa siyang sinipa ni He Hanyo na muntik na siyang mapatay. Ang reaksyon ni He Cheng ay nagpagulo sa mga tao ng Thai Family Fort. Tinundan ng kanilang mga tingin ang kanyang tingin, bumagsak sa katawan ni Huang Xiaolong. Di kaya ito ang kilala ni He Cheng kay Huang Xiaolong. Habang sinusubukan pa rin itong isipin ng mga nasa Thai Family Fort, biglang napaluhod si He Cheng nanginginig, Yu Yang Lord. Young Lord. Ano ang tawag ni He Cheng kay Huang Xiaolong ngayon? Isang hindi maipaliwanag na ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ng mga tao ng Thai Family Fort.
Lahat ng mga eksperto sa He family na nakatayo sa likod ni He Cheng ay napaluhod din sa pangamba, natakot na nakatingin kay Huang Xiaolong, bata, young lord. Nakilala ni He Cheng si Huang Xiaolong, at gayon din ang kasalukuyang mga eksperto sa He family. Ang mga taong Thai Family Fort na naroroon sa mga gate ay natulala sa mismong lugar, na hindi makapaniwalang nakatingin sa grupo ng mga eksperto sa He family na nakaluhod sa lupa, samantalang ang magkapatid na sina Tai Mo at Tai Zinlan, nakatitig sila kay Huang Xiaolong. Kahit si Tai Chenyuan ay hindi maitago ang kanyang hindi paniniwala. Kailan naging young lord ng He family si Huang Xiaolong? Hindi kaya Huang ang tunay na apelyido ni Huang Xiaolong kundi He. Ang panguhuyam ni Huang Xiaolong ay nagpagulo sa lahat, nasaan si He Hanyu. Sabihin mo puntahan mo ako ngayon din. Siya Hanyu. Nang marinig ni Huang Xiaolong na tinutukoy ang He family patriarch sa pangalan, nahulog ang panga ni Tai Chenyuan at ng mga miyembro ng Thai Family Fort sa dibdib sa takot. Pinabulaanan ni Tue Chenyuan ang kanyang sariling palagay na maaaring mula sa He family si Huang Xiaolong. Kung siya talaga ang anak ni He Hanyu, hindi siya mangangahas na tawagin ang kanyang ama sa pangalan. Higit pa rito, ang tono ni Huang Xiaolong ay may ganap na awtoridad na naguutos kay He Hanyu na puntahan siya. Oo, batang Panginoon, ito ay magpapalam kaagad sa patriarch. Kinakabahang sumunod ang isa sa mga eksperto sa He family. Sa sinabi ng eksperto sa He family, ang paghinga ng grupo ni Tai Chenyuan ay pansamantalang tumigil. Fort Lord Tai, bumalik tayo. Lumingon si Huang Xiaolong at sinabi kay Tai Chenyuan. Bumalik. Bumalik ang dahilan ni Tai Chenyuan, ngunit ngayon, ang paraan ng pagtingin niya kay Huang Xiaolong ay ganap na nagbago. Ito, huwag batang bayani na si Huang, tingnan mo, patriarch siya ay maaaring darating, hindi ba dapat? Maging ang tono ni Tai Chenyuan ay may paggalang habang nagsasalita, medyo kinakabahan habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Dumating si He Hanyu, at bilang lord ng Thai Family Fort, natural na kailangan niyang tanggapin siya ng 10,000 mula sa fort gate, paano siya maglalakas loob na maghintay sa loob ng fort. Naunawaan ni Huang Xiaolong ang inaalala ni Tai Chenyuan. Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon, tumawa siya ng mahina at tiniyak, huwag kang mag-alala, kapag dumating si He Hanyu, hihingi ako sa kanya ng tawad sa Fort Lord Tai at Zinlan. Humingi ba siya ng tawad kay Hanyu? Nabaligtad ang puso ni na Tai Chenyuan at Tai Zinlan nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong. Fort Lord Tai, pasok na tayo. Huling sabi ni Huang Xiaolong. Hindi nangahas si Tai Chenyuan na igiit pa ang bagay na iyon, inanyayahan si Huang Xiaolong na maglakad sa harapan, na hindi niya tinanggihan. Kaya, si Huang Xiaolong ay nakitang naglalakad sa harap habang ang Thai Family Fort Lord at isang grupo ng Thai Family Fort Elders ay sumunod na masunurin sa kanyang likuran, na muling pumasok sa main hall. Sa kabilang banda, si He Cheng at ang iba pang eksperto sa He family ay naiwang nakaluhod sa mga tarangkahan. Nang walang malinaw na pahintulot ni Huang Xiaolong, walang sino man sa kanila ang nangahas na tumayo. Ang araw ay nasa pinakamalupit sa puntong ito, sa itaas mismo ng kanilang mga ulo. Si He Cheng at ang iba ay nanatiling nakaluhod sa kinaroroonan nila nang hindi nagpapalipat-lipat ng anumang puwersa ng Diyos upang harangan ang nakatutusok na init, at habang lumilipas ang panahon, parang nahulog sila sa isang kalan. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Thai Family Fort, si Tai Chenyuan at ang iba ay nakaupo sa harap ni Huang Xiaolong, sobrang tigas at pinigilan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Higit sa lahat, bawat isa sa kanila ay gustong malaman ang koneksyon sa pagitan ni Huang Xiaolong at ng He family, ngunit natatakot ang kanilang mga tanong na kahit papaano ay magalit kay Huang Xiaolong. Kuya Huang, bakit ka tinawag na young lord ng grupo ni He Cheng? Si Tai Zinlan ang unang nagtanong, binasag ang matagal na katahimikan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-usisa habang kumukurap ang kanyang mga mata kay Huang Xiaolong. Naalala niya noong una niyang nakilala si Huang Xiaolong na sinabi nitong hindi siya taga Green Cloud Island. Ngumiti si Huang Xiaolong, kalahating taon na ang nakalipas, si He Hanyu ay nagkataong bumangga sa akin.
Hindi ko alam kung bakit niya ako patuloy na ginugulo, na nagsasabing gusto niya akong kilalanin bilang kanyang batang Panginoon, ngunit dahil wala akong pagpipilian, pumayag ako. Walang muwang na tanong ni Tai Zinlan, talaga. Ngumiti si Huang Xiaolong, ito ay kasinungalingan. Si Tai Chen Yuan at ang iba ay nagpakawalan ng tawa, ang kaninang tense na kapaligiran ay lumuwag. Napakasama ngayon ni Kuya Huang, binubuli ako. Nakapout si Tai Zinlan sa kanyang maliit na bibig. Kasunod nito, nagsimulang makipag-usap ng normal sina Tai Mo at Tai Zinlan kay Huang Xiaolong. Paminsan-minsan, nagdaragdag si Tai Chen Yuan ng isa o dalawa. Lumipas ang oras, at bago nila namalayan, 3 oras na ang lumipas. Sa oras na ito, isang disipulo ng Tai Family Fort ang tumakbo sa pangunahing bulwagan, nagulat kina Huang Xiaolong at Tai Chen Yuan, ang batang bayani na si Huang, Fort Lord, ang He Family Patriarch ay narito. Kasama niya, naroon din ang mga patriarch ng pamilyang Su, Deng, at Zhuang, pati na rin ang mga elder ng 4 na pamilya. Nagulat dito ang grupo ni Tai Chen Yuan. Nandito lahat ang mga eksperto ng Su, Deng, at Zhuang families. Pwede bang? Huling nagbago ang tingin niya kay Huang Xiaolong. Papasok silang lahat. Mahinahong sabi ni Huang Xiaolong sa nag-uulat na disipulo. Ang disipulo ay magalang na sumunod at nagmamadaling lumabas, kahit na nakalimutang tanungin si Tai Chen Yuan, ang opinyon ng Fort Lord. Sa labas, sa gate ng Tai Family Fort. Cha Hanyu, Su Yinhai, at ang iba pa ay pumasok na may pawis sa kanilang mga noo. 3 oras bago, natanggap nila ang ulat ng isang disipulo ng He family na si Huang Xiaolong ay nasa Tai Family Fort at na si He Cheng at ang iba pa ay nakaluhod sa harap ng mga gate. Ang kaluluwa ni He Hanyu ay halos umalis sa kanyang katawan sa takot. Walang oras na mag-alaga ng kahit ano pa, nagmamadali siyang lumabas sa tirahan ng He family, nagmamadaling lumapit. Nagkataon, ang mga patriarch ng iba pang 3 pamilya ay nasa tirahan ng He family noong panahong iyon, kaya sinusundan si He Hanyu. Nang bumalik ang disipulong iyon ng Tai family sa mga tarangkahan at nakita ang He Hanyu at ang mga mukha ng lahat na nag-aalala, binilisan niya ang kanyang mga hakbang. Patriarch He, Patriarch Su, Patriarch Deng, Patriarch Zhuang, young hero Wang asks you all to go in. Sinabi ni He Hanyu sa disipulo, maaari ko bang guluhin ang maliit na kapatid na ito upang manguna sa atin? Nang marinig ito, ang Tai Family Fort ay labis na nambola, maging ang kanyang mga binti ay nanlambot. Ang lahat ay mabilis na inayos ang kanilang bahagyang lukot na brocade na damit pagkatapos ay sinundan ng disipulong iyon sa pangunahing bulwagan. Pagpasok sa main hall, nakita agad ng grupo ni He Hanyu si Huang Xiaolong na nakaupo sa gitnang upuan. Mabilis na humakbang ang lahat pagkatapos ay lumuhad bilang pagsaludo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1027. Ang Jadeite Kingdom. Pagbati, Batang Panginoon. Bago si Tai Chen Yuan at ang Tai Family Fort Elders, ang mga patriarch at elder ng 4 na pamilya ay lumuhad at sumaludo kay Huang Xiaolong, puno ng paghanga at pagpipitagan ng kanilang mga mukha. Habang pinapanood ang eksenang ito, ang grupo ni Tai Chen Yuan ay halos tumigil sa paghinga sa mismong lugar. Kahit na ang upper echelon ng Tai Family Fort ay inihanda na ang kanilang sarili sa iba't ibang mga pagpapalagay tungkol sa koneksyon ni Huang Xiaolong sa 4 na pamilya, pinapanood ang mga patriarch at elder ng 4 na pamilya na lumuluhod bilang pagpupugay, binabati siya bilang Yung Lord, gayunpaman ay nalito sila. Sino si He Hanyu, Su Yinhai, at ang iba pa sa kanila? Sila ang pinakamakapangyarihang 4 na pamilya ng Green Sun City. Mula sa Green Sun City hanggang sa nakapaligid na ilang libong li, sila ay mga buhay na tumawag sa mga ulap at tinawag ang hangin. Ngunit ngayon, ang mismong mga buhay na ito ay nakaluhod sa harap ni Huang Xiaolong, tinatawag siyang Yung Lord. Pumangon ka. Nagsalita si Huang Xiaolong, malayo ang kanyang tono. Maraming salamat, Young Lord. Pagkatapos lamang magpahayag ng kanilang pasasalamat, si He Hanyu, Su Yinhai, at ang iba pa ay nang ahas na tumayo, ngunit ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa pagkabalisa. Siya si Hanyu.
Tumawag si Huang Xiaolong. Narito ang subordinate, Young Lord. Nanginig ang puso ni He Hanyo, nagmamadaling humakbang pasulong. Ang usapin sa pagitan ng He family at Tai family fort, alam ko na. Nagpatuloy si Huang Xiaolong, ang Young Lord at Young Miss ng Tai family fort ay mga kaibigan ko. Dapat kang lumapit at humingi ng tawad sa kanila. Nang marinig na gusto lang ni Huang Xiaolong na humingi siya ng tawad sa Tai family fort's lord at sa kanyang mga anak, gamaan ang loob ni He Hanyo, masigasig na tumango ang kanyang ulo, syempre, Young Lord. Ang subordinate na ito ay hihingi ng tawad sa kanila ngayon din. Lumapit si He Hanyo, nakatayo sa harap ni na Tai Chenyuan, Tai Mo, at Tai Zinlan na may mukha na puno ng sinseridad, paulit-ulit na humingi ng tawad. Ang Chenyuan, Tai Mo, at Tai Zinlan ay nakaramdam ng napakalaking flattered na tumalon mula sa kanilang mga ulo habang winuwagayway ang kanilang mga ulo at kamay, iginiit na hindi ito kinakailangan. Pagkalipas ng ilang minuto, itinuro ni Huang Xiaolong ang kanyang mga salita kay He Hanyo. Mamaya, magpadala ng ilang divine pellets at herb elixir sa Tai family fort at Miss Tai bilang kabayaran. Para naman kay He Cheng, sipin siya sa He family. Haharapin siya ng Tai family fort. Si He Hanyo ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay bumaling si Huang Xiaolong kina Tai Chenyuan at Tai Zinlan, Fort Lord Tai, Zinlan, nakakapagpasaya ba kayong dalawa ng kaayusan na ito? Hindi alam ni Tai Chenyuan kung paano sisigot. Masasabi lang niyang nasiyahan siya, habang kumikinang ang mga mata ni Tai Zinlan habang nakatingin kay Huang Xiaolong, na nagsasabing, "Salamat, Kuya Huang." Nagpatuloy ang piging hanggang hiting gabi bago naghiwa-hiwalay ang lahat. Nagpalipis ng gabi si Huang Xiaolong sa Tai family fort. Para naman kay He Hanyo at sa iba pa, pinabalik sila ni Huang Xiaolong sa Green Sun City. Sa nalalabing bahagi ng gabi, si Huang Xiaolong ay nagtanim. Nang dumampi sa abot tanaw ang malambot na sinag ng sikat ng araw, lumabas siya sa looban. Ang una niyang nakita ay si Tai Zinlan na tinutokso ang maliit na baka na si Xiao Niu. Tumatakbo si Tai Zinlan kasama ang maliit na baka na tumatakbo sa likod niya sa apat na paa nito. "Kuya Huang." Nakita ni Tai Zinlan si Huang Xiaolong, masayang tumatawag. Ngumiti si Huang Xiaolong, tumango bilang pagbati, "Narito ka ng maaga." Sa halip ay sumagot si Tai Zinlan ng isang tanong, "Kuya Huang, kailangan mo ba talagang umalis ngayon?" Tumango si Huang Xiaolong, May gagawin ako. Mamaya, babalik ako para bisitahin kayong lahat." Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Tai Zinlan sa mga salitang iyon, tinanggo ang kanyang ulo na parang isang pangako. Makalipas ang isang oras sa labas ng gate ng Tai family fort. Sina Tai Chenyuan, Tai Mo, Tai Zinlan, at isang malaking grupo ng mga eksperto sa Tai family fort ay nagtipon upang paalisin si Huang Xiaolong, ngunit ikinaway niya ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi ito kailangan bago tumalon sa likod ng maliit na baka. Sa harap ng mga mata ng grupong Tai family fort, nawala ang figure ni Huang Xiaolong sa landas. Mas mataas ang araw sa langit. Hindi ko inaasahan na ang batang bayani na si Huang ay napromote na bilang isang panloob na disipulo. Biglang napabuntong hininga ang isa sa mga matatanda. Nalaman nila ito sa piging kagabi. Gayunpaman, hindi binanggit ni Huang Xiaolong na siya ay nanalo sa unang pwesto sa labanan ng Submerging Dragon Rankang o mayroon siyang King Rank Godhead. Wala pang 2 taon mula nang pumasok ang batang bayani na si Huang sa Barbarian God Sect, ngunit na-promote na siya bilang isang Inner Sect disciple. Ang kanyang talento ay talagang nakakagulat, ang pag-angat sa ranggo ng isang Grand Elder sa Barbarian God Sect ay hindi magiging issue. Idinagdag ng isa pang Tai family Fort Elder. Isang Grand Elder lang. Maniwala ka sa akin, siguradong babangon si Kuya Huang upang maging pinakamalakas na master sa Green Cloud Island na ito. Sabi ni Tai Mo. Nagpout si Tai Zinlan, "Sinasabi ko na si Kuya Huang ang magiging pinakamalakas na master sa ating Vientiane World." Nagtawanan ng lahat. Anong nakakatawa? Iginiit ni Tai Zinlan, "Lahat kayo ay hindi naniniwala dito, ngunit naniniwala ako." Makalipas ang kalahating buwan. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay dumating sa Jadeite Kingdom.
Ang Jadeite Ridge ay isang sikat na bulubundukin na may masaganang espiritual na enerhiya. Kaya naman, mahigit 10 sekta at kaharian ang itinayo sa lupain nito. Sa kanila, ang Jadeite Kingdom ang pinakamakapangyarihang puwersa. Kahit na ang Jadeite Kingdom ay lumitaw lamang sa huling 4 hanggang 5,000 taon, mabilis itong bumangon, ang mga puwersa nito ay nasa ibaba lamang ng Barbarian God Sect, Elephant Genesis Sect, at Great Whale Sect. Sa katunayan, ang Jadeite Kingdom ay isa sa nangungunang 30 puwersa sa Green Cloud Island, kahit na bahagyang mas malakas kaysa sa Zhou family na iyon ni Zhou Wanchen. Kinuha ng Jadeite Kingdom ang pinakamalaking lupain sa paligid ng bulubundukin ng Jadeite Ridge, na siyang lugar din na may pinakamayamang espiritual na enerhiya. Sa mahigit 1,000 lungsod, ang kanilang mga eksperto ay parang mga puno sa kagubatan. Ayon sa indikasyon sa mapa ng kayamanan ng Genuisec, ang treasury ay matatagpuan sa isa sa mga taluktok ng bundok ng Jadeite Kingdom o ilan sa mga kalapit na taluktok. Pagkalipas ng ilang araw, narating ni Huang Xiaolong ang Royal City ng Jadeite Kingdom. Ang Royal City ay nagbigay kay Huang Xiaolong ng pakiramdam ng pagiging maunlad at malaki, mas malaki pa at mas maunlad kaysa sa Winged Tiger City ng Barbarian God Sect. Gayunpaman, ang Jadeite Royal City ay kulang pa rin kumpara sa Barbarian God City. Tanging ang mga pangunahing disipulo at higit pa ang malayang makapasok at makalabas sa Barbarian God City. Bagamat hindi pa nakikita ni Huang Xiaolong ang lungsod sa kanyang sariling mga mata, nagkaroon siya ng magaspang na ideya mula sa mga aklat na nabasa niya sa library ng Barbarian God Sect. Matapos makapasok sa Jadeite Royal City, tumaas ang interes ni Huang Xiaolong nang dumaan siya sa mga pamilihan ng halamang gamot sa lungsod. Tinulak niya ang maliit na baka upang makita kung may makikita siyang mabuti. Gayunpaman, ang kalidad ng mga halamang gamot at banal na mga pellets na kanyang nakita ay kaya-kaya. Moo. Nang sila ay naglalakad sa isang tiyak na tindahan, ang maliit na baka ay biglang huminto at mamantong hininga, na inakay si Huang Xiaolong sa loob at huminto sa harap ng kalahating metro ang taas, makapal sa braso, itim na sanga ng uling. Nakatayo sa harap ng sanga ng itim na puno, dinilaan ng munting baka ang labi nito na parang naglalaway. Natigilan si Huang Xiaolong, gusto mong kainin ang bagay na ito. Hindi niya talaga makita kung ano ang espesyal sa sanga ng itim na puno. Tumango ang maliit na baka. Naramdaman ni Huang Xiaolong ang pananakit ng ulo. Anumang oras na makita ng maliit na ito ang isang bagay na gusto nitong kainin, hindi ito gagalaw sa lugar kung hindi ito makakain. Maaari lamang niyang tawagan ang may-ari. Ang young master na ito ay may mahusay na paningin, nakikilala ang primordial na banal na sanga ng puno. Nang lumitaw ang may-ari ay may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ang primordial na Divine Tree Branch na ito ay natagpuan ng Grand Elder ng aming Commerce Hall sa isang nag-iisang isla sa The Great Sea. Kahit na hindi namin alam kung anong uri ng banal na puno ito, ang aming appraiser ay nagpasya na ito ay hindi bababa sa 100,000,000 taong gulang. Nagsalubong ang mga kilay ni Huang Xiaolong, may-ari, sinasabi mo itong itim na bagay dito ay isang primordial na sanga ng puno. Ang bawat item ba ay ibinebenta ng iyong tindahan ay isang primordial na banal na bagay. Hindi nagalit ang may-ari sa mapanuksong tono ni Huang Xiaolong, matyaga siyang nagpaliwanag ng may ngiti, kung hindi naniniwala ang young master na ito, wala tayong dalawang paraan tungkol dito. Gayunpaman, ang primordial na banal na puno ng kahoy na ito ay minsang tinamaan ng kidlat, kaya halos maubos ang sigla nito, iyon lang ang dahilan kung bakit ipinagbibili ito ng aming tindahan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1028. Hindi kilalang puno. Naubos ang sigla. Kung gayon bakit gusto ng maliit na baka ang sanga ng punong ito? Kahit na naguguluhan siya, nagtiwala siya na hindi ito gugustuhin ng maliit na baka ng walang dahilan. Magkano ang presyo ng sanga ng punong ito? Tanong ni Huang Xiaolong. Sumagot ang may-ari ng tindahan ng walang pag-aalinlangan, 30 million shenbi. Nagulat si Huang Xiaolong, ang sirang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 30 milyong shenbi.
Napangiti ang may-ari ng tindahan, bagaman ang Primordial Divine Tree branch na ito ay nawalan na ng sigla, mayroon pa rin itong magandang research value, at may posibilidad na bumalik ang sigla nito, sa makatuwid, 30 milyong shenbi ay talagang sulit, hindi mahal. Sa lahat, umisi si Huang Xiaolong, may halaga ito sa pananaliksik. Malamang na sinaliksik ito ng iyong tindahan sa loob ng ilang daang taon, tama ba? Mayroon ka bang anumang nadagdag? Kung talagang maibabalik ang sigla nito, sigurado akong naibalik na ito ng iyong tindahan. Medyo awkward na ngumiti ang may-ari ng tindahan, wala kaming ani pero baka siyang master ay isang taong may malaking swerte at may nagagawang kumita. Paano ito? Kung talagang gustong bilhin ito ni Young Master, mabibigyan kita ng 10% discount, 27 million shenbi, deal. 27 milyon. Umunat ang noo ni Huang Xiaolong, pagkatapos ay tinapik ng kamay niya ang maliit na baka, Xiao Niyo, aalis na tayo. Teka. Young Master, 25 million, paano yan? 20 milyon, ang presyo ay hindi maaaring mas mababa. Sa huli, sa pagpupersage ng munting baka sa pagkagat sa pantalon ni Huang Xiaolong, sumuko siya at binili ang tinatawag na Primordial Divine Tree branch. Si Huang Xiaolong ay nasaktan nang mawala ang 20 milyong shenbi sa kanyang special ring. Kahit na ang kanyang kasalukuyang bilis sa pag-condense ng mga banal na bato ay bumuti ng malaki, maaari lamang siyang mag-condense ng humigit kumulang 30,000 grade 1 na mga divine stone sa isang araw, na umabot lamang sa 300 shenbi. 20 milyon, ilang taon ng pagsisikap iyon. Paglabas ng tindahan, binaril ni Huang Xiaolong ang maliit na baka ng isang mabangis na sulyap na nagsasabing, walang Diyos sa loob ng isang taon. Ang maliit na baka ay sumangot lamang ng ilang beses, hindi inilagay sa puso ang banta ni Huang Xiaolong. Tumalon si Huang Xiaolong sa likod nito, binigyan ng puwitan ng maliit na baka ng isang matunog na sampal at nagutos, go. Pinalis ng may-ari ng tindahan si Huang Xiaolong na may nakangiting mga crescent eyes, sino ba ang mag-aakala na ang daldal lang ng kalokohan ay maniniwala sa batang iyon na talagang isang primordial divine tree? Tangay. Ang daming tanga ngayon. Totoo na ang sanga ng itim na puno ay nakuha mula sa Great Sea ng isa sa mga Grand Elder ng kanilang Commerce Hall, ngunit kung ano talaga iyon, hindi nila alam. Makalipas ang kalahating oras, pumupo si Huang Xiaolong ng isang maliit na independenteng patio sa Jadeite Royal City, pagkatapos ay kinuha ang itim na sanga ng punong iyon pagkatapos ayusin ang isang hadlang sa paligid ng courtyard. Hindi na siya makapaghintay na malaman kung ano nga ba itong sirang sanga ng puno na napakapilit ng maliit na baka. Si Huang Xiaolong ay natural na hindi bumili ng kalokohan na ito ay isang uri ng primordial na banal na sanga ng puno tulad ng sinabi ng may-ari ng tindahan. Kakalabas lang ni Huang Xiaolong sa sanga ng itim na puno nang tumakbo ang maliit na baka palapit sa kanya. Ang mga simbolo ng kidlat sa mga ginintoang sungay nito ay nagsimulang kumislap, pagkatapos ay nabuo ang isang kulay lilang likido. Ang likidong ito ay dumaloy patungo sa itim na sanga ng puno, ganap na bumabalot dito. Bago ang gulat na ekspresyon ni Huang Xiaolong, ang itim na sanga ng punong iyon na walang anumang sigla ay dahan-daang nagbago. Una, ang itim na ibabaw ay unti-unting nawala, pagkatapos ay isang malambot na berdeng ilaw ang kumislap mula sa sanga na pumuputok ng sigla. Hindi ito ang wakas. Ang mga dahon na kahawig ng kaliskis ng dragon ay nagsimulang tumubo mula rito. Bagamat hindi marami, ang bawat dahon ay naglalabas ng napakaningning na liwanag. Hindi nagtagal, mahigit 1 oras ang lumipas bago huminto ang munting baka, halos bumagsak sa lupa sa pagod, hingal na hingal. Nang makita ang muling nabuhay na sanga ng puno at ang mga bagong dahon nito, tumingin si Huang Xiaolong sa maliit na baka, puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Ang Golden Horn Little Cow na ito ay talagang nagtataglay ng kapangyarihang buhayin ng mga patay na bagay. Mayroon bang gayong banal na kidlat na hayop sa Sansinukob? Ang kapangyarihang ito ay talagang lumalaban sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, nanambalik si Huang Xiaolong, mabilis na naglabas ng ilang divine pellets at pinasok ang mga ito sa bibig ng maliit na baka. Habang naghihintay na gumaling ang maliit na baka, sinimulan ni Huang Xiaolong na pag-aralan ang sanga ng puno.
Nabasa niya ang ilang librong may kaugnayan sa mga puno ng Divine World sa library ng Barbarian God Sect, ngunit hindi niya makilala ang sangay na ito na may mga dahon ng kaliskis ng dragon. Sa kabila noon, sigurado siyang hindi karaniwan ang sanga ng punong ito. Kung hindi, ang maliit na baka ay hindi matigas ang ulo na igiit ito, at hindi rin ito gugugol ng gayong pagsisikap upang muling pasiglahin ito. Nagdududang tanong ni Huang Xiaolong, ang sanga ng punong ito ay talagang nakakain. Paulit-ulit na tumango ang maliit na baka. Alam mo ba ang pinagmulan nito? Nagtanong ulit si Huang Xiaolong. Ibinuka ng maliit na baka ang bibig nito, umuungol ng ilang beses, na hindi makapagsalita si Huang Xiaolong. Sa huli, pantay na hinati ng isang tao at isang baka ang kalahating metro ang haba, makapal na braso ang sanga ng puno. Nakapagtataka, ang sangay ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ni Huang Xiaolong. Ano man ang paraan na sinubukan niya, hindi niya ito nagawang putulin hanggang sa ibuka ng maliit na baka ang bibig nito at kumagit, naputol ang sanga ng puno sa dalawa. Sa panunood ng maliit na baka na ngumunguya sa kalahati nito, natuklasan ni Huang Xiaolong na mayroong higit pang mga lilang simbolo ng kidlat sa dalawang gintong sungay nito. Ito. Tinitigan ni Huang Xiaolong nang nakakaloko ang kalahating sanga ng puno sa kanyang kamay. Isang liwanag ang lumipad sa kanyang mga mata habang siya ay mabilis na naupo at sinimulang iikot ang heaven-splitting tenet upang pinuhin ang kalahating sanga ng puno. Alam mula sa maliit na baka na ang sanga ng puno ay hindi maaaring lumaki, na nagpapatunay sa kanyang mga hinala na ang sanga ng punong ito ay may hindi pangkaraniwang pinagmulan, na pagpasyahan niyang mas mahusay na pinuhin ito at pagbutihin ang kanyang paglilinang ngayon kaysa panatilihin ito ng walang pakinabang. Agad, damaloy ang mayamang sigla mula sa kalahating tatlong sangay patungo sa Huang Xiaolong. Ano ang nangyayari? Ang hindi matukoy na sanga ng punong ito ay naglalaman ng napakagandang espiritual na enerhiya. Si Huang Xiaolong ay talagang natulala habang nakatingin sa sanga ng puno sa kanyang mga kamay. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, biglang nanginig ang katawan ni Huang Xiaolong, sa wakas ay nabasag ang hadlang sa Third Order Heavenly God Realm. Ang lakas ng Diyos sa loob niya ay tumaas ng maraming beses, na naging sanhi ng pag-akyat ng kanyang dugo. Ang mayamang sigla ay patuloy na umaagos palabas mula sa kalahating nanatiling puno. Sa ikatlong araw pagkatapos ng kanyang tagumpay, ang bilis ng pagpino ni Huang Xiaolong ay tumaas. Nang patatagin niya ang kanyang pagsulong sa Third Order at malapit nang umaban sa peak early Third Order High God Realm, ang kalahating sanga ng puno ay ganap na nawala sa mundo. Pinuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa kanyang paningin ay ang maliit na baka na muling lumaki. Natuklasan ni Huang Xiaolong na ang mga gininto ang sungay nito ay hamaba, at tiyak na mas makapal ang buntot nito. Nang tumayo siya, nakita niyang laking gulat niya na kasing tangkad na niya ang maliit na baka. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1029. Ang Genius Sect Treasure. Mukhang hindi nakita matatawag na Xiao Niyo. Sa hinaharap, dapat kitang tawaging Danyo. Hindi maganda ang tunog ni Danyo, mas maganda ang tunog ni Xiao Niyo. Biglang may narinig na boses na babae. Napakabigla kaya natahimik si Huang Xiaolong sa pagkaalarma. Ang kanyang mga mata ay maingat na inilibot ang paligid bago bumagsak sa maliit na baka, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, nag-usap ka. Mamantong hininga ang munting baka, tumagilid ang ilong pataas, guro, natakot ka ba? Walang kakaibang nakakausap ko. Ang lahat ng mga banal na hayop ay maaaring magsalita ng wika ng tao kapag naabot ang isang tiyak na antas ng paglilinang. Gayunpaman, wala pang 2 taon mula nang mapisa ang maliit na baka mula sa itlog, ang biglaang kakayahang magsalita ay natarante ni Huang Xiaolong. Tumawa si Huang Xiaolong, nakakatuwa na nakakapagsalita ka. Paulit-ulit mo akong sinisigawan, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo all this time. Ngayong nakapagsalita na ang maliit na baka, natapos na ang mapurol na mga araw ni Huang Xiaolong, na ginagawang mas madaling makipag-usap dito. Isang hajijek ang narinig, iyan ay dahil si Master ay masyadong pipi, kaya hindi mo maintindihan ang aking mga salita.
Inilibot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata, pagkatapos ay may pumasok sa kanyang isipan, alam mo ba ang pinagmulan ng sanga ng punong iyon na pinino natin ngayon? Tumango ang munting baka na may halong kasiyahan, syempre alam ko. Napakakaunting mga bagay sa sansinukob na ito na hindi alam ng dakilang baka na ito. Iyon ay isang sangay ng congenital divine tree ng Dragon Realm, ang Ancestral Dragon Tree. Ang Ancestral Dragon ay ang Panginoon ng lahat ng dragon, isa sa mga pinakamataas na master ng kaguluhan sa universo. Ayon sa alamat, ito ay orihinal na hindi hihigit sa isang karaniwang puno, ngunit ang ilang asensya ng dugo ng Ancestral Dragon ay nahulog dito, pinalaki ito sa congenital divine tree ng Dragon Realm. Nagulat si Huang Xiaolong sa impormasyong ito, ang Ancestral Dragon Tree na iyon ay talagang naglalaman ng asensya ng dugo ng Ancestral Dragon. Tumango ang maliit na baka. Oo. Ang isang kumpletong Ancestral Dragon Tree ay 100,000 zang ang taas, ang puno nito ay mas malaki kaysa sa Jadeite Royal City na ito, ngunit ang tunay na kayamanan ay ang Ancestral Dragon Fruit nito. Matapos itong ubusin, kahit na ang isang average na Second Order Heavenly God Realm Cultivator ay maaaring mag-breakthrough sa peak late 10th Order sa isang pagkakataon. Para sa iyo, malamang na 7th Order Heavenly God Realm. Namhilog ang mga mata ni Huang Xiaolong sa pagkamangha, ang isang Ancestral Dragon Fruit ay maaaring hayaan akong makalusot hanggang sa 7th Order Heavenly God Realm. Ipinikit ng maliit na baka ang malalaking mata nito, ang Ancestral Dragon Tree ay namumunga lamang ng 10 bunga bawat 100,000,000 taon, at ang bawat prutas ay naglalaman ng enerhiya ng asensya ng dugo ng Ancestral Dragon. Ano ang kakaiba sa pagtulong sa iyo na magtagumpay sa 7th Order Heavenly God Realm? Not to mention the fact na napakarami pang puno sa Divine World na mas mahalaga pa sa Ancestral Dragon Tree. Ikaw ang kulang sa karanasan. Kulang sa karanasan. Ang ekspresyon ni Huang Xiaolong ay naging malungkot na parang maasim na ubas, hindi niya akalain na darating ang araw na hahamakin siya ng baka dahil sa kawalan ng karanasan. Guro, ang ranggo ng iyong pagkadyos ay dapat na mas mataas sa mababang ranggo ng hari, tama ba? Biglang tanong ng maliit na baka. Masasabi mo ba? Nanikip ang puso ni Huang Xiaolong. Ang maliit na baka ay umiling, maaari ko lamang tansyahin na mas mataas ito, kung anong uri ng pagkadyos ito, hindi ko matukoy. Natahimik si Huang Xiaolong nang marinig iyon. Pero may kakaiba. Paano lumitaw ang Ancestral Dragon Tree dito sa Vientiane World Surface? Ungol ng munting baka. Siguro kung may iba pang bahagi ng Ancestral Dragon Tree dito. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong sa pangungusap na iyon. Kung may iba pang sanga ng Ancestral Dragon Tree sa Vientiane World Surface, pagkatapos na pinuhin ang mga ito. Sa pag-iisip pa lang ng posibilidad, may nagliyab na apoy sa kanyang puso. Sa oras na ito, nanginginig ang kanyang Barbarian God Sect na Inner Disciple Token. Nawala sa pag-iisip si Huang Xiaolong at kinuha ang token mula sa Submerging Dragon Ring. Ang kanyang banal na kahulugan ay sumaklaw sa mensahe sa loob ng pagsasanay sa panloob na disipulo ng 3 sekta. Ang mensaheng ito ay ipinadala ng Barbarian God Sect ng Upper Echelon, na nagtuturo sa lahat ng panloob na disipulo na bumalik sa sekta at lumahok sa magkasanib na pagsasanay ng 3 sekta na gaganapin pagkaraan ng 10 buwan. Sa huling bahagi ng mensahe, nakasaad na maliban sa mga may mga gawain sa kamay, ang pagdalo ay sa pilitin, kung hindi, sila ay parusahan ayon sa mga tuntunin ng sekta. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Huang Xiaolong, mukhang ang magkasanib na pagsasanay ng 3 sekta na ito ay napakahalaga sa Barbarian God Sect, kung hindi ay hindi nila sasabihin na ang pagdalo ay sa pilitan. Sa deadline na 10 buwan, may sapat na oras, kaya hindi nagmamadaling bumalik si Huang Xiaolong. Batay sa kanyang kasalukuyang bilis, ang pagmamadali pabalik sa Barbarian God Sect mula sa Jadeite Kingdom ay tatagal lamang ng 2 o 3 buwan. Kinuha ni Huang Xiaolong ang mapa ng Genyu Sect at nagsimulang pag-aralan ang terrain. Kahit na may oras siya, mas pinili niyang mahanap ang Genyu Treasure sa lalong madaling panahon. Lumipas ang 5 araw sa isang iglap.
Sa 5 araw na ito, nasakop na ni Huang Xiaolong ang lahat ng taluktok ng bundok sa loob ng Jadeite Royal City at ang nakapalibot na lugar nito, at kasunod ng mga pahiwatig sa mapa, sa wakas ay nakahanap siya ng tinatayang lokasyon. Sa ika-6 na araw, lumitaw si Huang Xiaolong sa tuktok ng bundok ilang libong li sa labas ng Jadeite Royal City. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1030. Paghahanap ng kayamanan. Nang marinig iyon, ang kagalakan ay lumitaw sa mukha ni Huang Xiaolong habang tinatawid niya ang distansya patungo sa maliit na baka sa ilang mabilis na hakbang. Pag-abot sa gilid ng maliit na baka, napansin niya na ang makapal na layer ng yelo sa ilalim ng mga hooves nito ay iba sa iba. Ang lamig mula sa yelo sa ibaba ay mas mahina, bukod dito, may mga hibla ng gininto ang enerhiya na lumalabas, na mapapansin lamang kung titingnang mabuti. Sa oras na ito, maganda ang pagtapak ng mga paa ng maliit na baka sa layer ng yelo. Ang mga laso ng kidlat ay lumabas mula sa 4 na paa nito, na bumubuo ng isang singsing ng kidlat. Ang makapal na layer ng yelo sa loob ng radius na ilang daang metro ay nabasag at lumipad sa hangin. Ang nagyayelong lupang kanilang kinatatayuan ay agad na lumubog ng 4 na metro. Mahuhulaan lamang ng isa kung ilang 10,000 taon na ang patong ng yelong ito, napakatibay nito na halos hindi makagawa ng gasgas sa ibabaw nito gamit ang banal na sandata. Ngunit ang ilang mga stump mula sa mga kuko ng maliit na baka ay lumikha ng 30 metrong lalim na butas na may radius na ilang daang metro sa solidong layer ng yelo na ito. Hindi maisip ni Huang Xiaolong kung gaano kalakas ang sipa ni Xiao Niu. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong sa gulat habang nakatingin sa maliit na baka. Ang maliit na ito ay talagang lumaki ng husto. Mula sa nabasa ni Huang Xiaolong sa silid-aklata ng Barbarian God Sect, bago ang mga Divine Beast na may nangungunang bloodline ay nakarating sa Ancient God Realm, nagkaroon sila ng mabilis na yugto ng paglaki. Ganun pa man, hindi naman dapat ganito kabilis, di ba? Samantala, ang maliit na baka ay muling nagpadyak ng mga paa nito, na nabasag ang 1 pang 4 na metro ng yelo. Nakabawi si Huang Xiaolong mula sa kanyang pagkabigla. Kasunod nito, ipinalibot niya ang kanyang Supreme Fire Element God Force, na naglaslas sa unang galaw ng Osiris Sword Skill, ang Tempest of Hell. Kaagad, umikot ang mga puyo ng hangin ng apoy sa yelo. Sa bawat bilog ay umiikot ang apoy na hangin, mahigit 12 metro ng yelo ang nakakalat. Sumunod ay ang Tears of Osiris. Isang bagyo ng pagulan ng apoy na gawa sa Sword Chi ang bumagsak mula sa himpapawid, na sumasakop ng ilang daang metro. Isang malakas na kaluskos ang biglang tumunog mula sa layer ng yelo, na pagkatapos ay natunaw at naglaho. Sa pagitan ng pag-atake ni Huang Xiaolong at ng maliit na baka, ang layer ng yelo ay mabilis na nabawasan, at hindi nagtagal, nakita ni Huang Xiaolong ang isang malabo na bilog na sinaunang divine formation sa ibaba ng natitirang layer ng yelo. Ang sinaunang divine formation ay hindi masyadong malaki, humigit kumulang 12 metro ang lapad. Nang makita ito, nagliwanag sa tuwa ang mga mata ni Huang Xiaolong, na nagpapataas ng bilis ng kanyang pag-atake. Pagkaraan ng kalahating oras, ang lugar ng kanilang nakatutok na pag-atake ay malinis na natanggal, na inihayag ang sinaunang banal na porma sayon. Sa gitna nito ay isang misteryosong diagram na napapalibutan ng mga simbolo ng Divine World, malalim at mahirap maintindihan. Hindi maintindihan ni Huang Xiaolong kahit isa sa kanila. Ito ay isang sinaunang divine formation na ginamit ng Silver Devil Clan mula sa Hell. Habang nanlalaki ang mga mata ni Huang Xiaolong na sinusubukang maunawaan ang mga simbolo, ipinaliwanag ng maliit na baka. Ang Silver Devil Clan mula sa Hell. Hindi mula sa Divine World. Ngunit, paano lumitaw ang sinaunang divine formation ng Silver Devil Clan sa Green Cloud Island na ito? Ano ang koneksyon? Xiao Niu, naiintindihan mo ba ang mga simbolo na ito? Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na magtanong. Biglang humajajek ang maliit na baka, natural. Nasabi ko na, sa universo na ito, napakaliit ng mga bagay na hindi alam ng bakang ito. Ipinikit ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata sa katahimikan.
Tinasabi ng mga simbolo na ito na ang kaba ng Janyu sect ay lilito hanggat ang sinaunang divine formation ay naisaaktibo sa pamamagitan ng pag-trigger sa gitna nito, at nakasulat dito ang incantation para i-activate ang formation. Paliwanag ng maliit na baka. Ang paa nito sa harap ay nakaturo sa isang hindi nakikitang simbolo, pagkatapos ay umawit ito ng incantation ayon sa mga simbolo. Ang inkantasyon ng maliit na baka ay pumulupot sa isang mahabang kadena na dahan-dahang umaabot sa sentro ng pagbuo na wala sa gitnang diagram. Nang mawala ang huling bahagi ng kadena, ang buong sinaunang divine formation ay naglabas ng maningning na gintong liwanag na tumago sa fog sa itaas. Ang lupa ay yumanig, dahilan upang mahulog ang mga piraso ng puting yelo mula sa gilid ng mga pader ng bangin. Ang makinang na gininto ang liwanag ay tumagal ng 5 hanggang 6 na minuto, pagkatapos ay nagbago ang tanawin sa harap ng mga mata ni Huang Xiaolong. Siya at ang maliit na baka ay nakatayo ngayon sa harap ng isang malaking bundok. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang kanyang paligid. Halatang wala na sila sa ilalim ng malamig na bangin. Maliban sa malaking bundok, wala nang iba sa paligid. Mula sa tuktok ng dakilang bundok hanggang sa paanan, 3 higanting mga karakter ang inukit mula sa well ng sword chi. Ang bawat karakter ay hindi bababa sa 1,000 zang ang taas, na naglalabas ng mapanlinlang na hangarin sa pagpatay at devil chi. Ang mga may mahinang kalooban ay madaling lumunin ng layuning ito ng pagpatay. Janyu sect. Sa pagkakataong ito, kahit na hindi kailangan ng maliit na baka na magsalin, nakilala ni Huang Xiaolong ang 3 karakter na inukit sa bundok. Pagkalipas ng ilang minuto, binawi ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin, inilipat ito pababa sa mga gusali ng palasyo sa dalesdes ng bundok. Nakasakay sa maliit na baka, lumipad si Huang Xiaolong patungo sa dalesdes ng bundok. Sa isang sulyap, nakita niya ang ilang daan-daang mga gusaling ito ng palasyo. Ang kanyang banal na pakiramdam ay dumaan sa mga gusali, natuklasan na karamihan sa mga ito ay walang laman maliban sa mga halamang gamot na nakatanim sa likod ng mga hardin ng ilan sa kanila. Karamihan sa kanila ay nasa edad sa pagitan ng 10 hanggang 20 milyon. Ngunit ang mga halamang ito ay sapat na upang ituring bilang hindi mabibaylang kayamanan ng ilan sa mga mas maliit at katamtamang laki ng mga sekta. Habang lumilipad sila sa mga gusaling ito ng palasyo, kukunin ni Huang Xiaolong ang mga halamang gamot gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inilalagay ang mga ito sa kanyang submerging dragon ring. Mukhang kailangan kong i-reorganize ang isa pang special ring. Naisip ni Huang Xiaolong sa kanyang sarili. Makalipas ang mahigit 2 oras, narating nila ang pinakagit ng gusali ng palasyo, ngunit sarado ang mga pintuang bakal. Gayunpaman, mayroong isang keyhole sa gitna, kung saan ang paligid ay makapal na nakakalap ng maliliit na gintong simbolo. Naalala ni Huang Xiaolong ang sirang talam na nakuha niya kasama ang treasure map at inilabas ito, perpektong inilagay sa keyhole. Sa isang iglap, isang ginintoang liwanag ang sumabog mula sa keyhole, na naging dahilan upang mapa-address ng ilang hakbang si Huang Xiaolong. Ang maliliit na simbolo sa mga pintuang bakal ay nagbuga ng mahinang dilaw na liwanag. Makalipas ang 15 minuto, dahan-dahang bumukas mag-isa ang mga bakal na gate. Nang ganap na nabuksan ang mga pintuang bakal, isang pagsabog ng nakagugulat na espiritual na enerhiya ang sumugod na parang walang katapusang mga alon. Ang eksenang ito ay katulad ng pagdagsa ng espiritual na enerhiya na naramdaman niya nang buksan niya ang treasury ng Lin Family Fort, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan nila ay parang langit at lupa. Nagudyok ito sa pag-asam ni Huang Xiaolong habang siya at ang maliit na baka ay pumasok sa kabangyaman. Sa loob nito ay hindi organisado ang mga tambak ng mga halamang gamot, iba't ibang uri ng banal na sandata, at banal na sandata bukod sa iba pa, na umaabot hanggang sa kabilang dulo ng bulwagan. Mayroon talagang 5 espiritual na ugat na lumulutang sa itaas ng bulwagan. Ang mga kulay ay iba-iba, mula sa isang malambot na malabughaw na kinang hanggang sa isang pula, mayroon pang ang isang itim na lila na espiritual na ugat pati na rin ang isang kulay bahaghari. Kabilang sa isa sa 5 spiritual veins na ito ay ang Red Top Grade Rank 2 spiritual vein, katulad ng Extreme Yang Fire or vein na pinino ni Huang Xiaolong noon, ngunit ang pinakamalaking spiritual vein ay talagang umabot sa mababang Grade Rank 3.
Maging si Huang Xiaolong ay halos hindi napigilan ang pananabik sa kanyang puso na tumingin dito. Tungkol naman sa munting baka, nakalimutan na nitong makapagsalita, walang katapusang umuungol sa ibaba niya. Pakaliwat kanan ng buntot nito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.